Ang napakagandang prinsesa ay naging isang malas na itim na uwak pero walang sawang pinalayaw ng prinsipeng lobo na gusto pang palitan ang pambansang sagisag para maging isang itim na uwak. Gayunpaman, pilit pa rin siyang naghahanap ng paraan para bumalik sa pagiging tao dahil gusto niyang maging kanya lang si Prinsipe Kamot. Ang babaeng bida ay si Ranol, isang taga-alaga sa zoo. Kahit na kailangan niyang maglinis ng dumi 30 araw sa isang buwan, masaya na siya basta't nakikita niya ang mga mababangis na hayop. Ngayong araw, nag-volunteer siyang maiwan para maglinis, pero hindi inaasahang nakatakas ang isang mabagsik na leopardo. Akala nito ay gusto niyang agawin ang teritoryo nito, kaya bigla siyang sinunggaban. Pagkagising niya, natuklasan ni Ranol na naging isa na siyang uwak, isang simbolo ng malas. Ang tanging pampalubag-loob na lang niya ay ang kakayahang malayang iladlad ang kanyang mga pakpak sa langit. Maya-maya, nakakita siya ng mga orc, mukhang may hinahabol silang tao, at kailangang mahanap niya ito bago pa nila maunahan. Dahil sa taglay niyang galing sa paghahanap ng mga gwapo, mabilis niyang nahanap si Prinsipe Kamot. Kahit nasugatan ng prinsipe, ang taglay niyang kagwapuhan ay talagang nakakaakit para kay Ranol. Pero sa paningin ni Kamot, isa lang siyang ibon na kumakain ng bangkay. Inakala niyang hinihintay lang siyang mamatay ng uwak bago siya lapain ito. At ayon na nga, nang makita niyang humiyaw ang uwak para makuha ang atensyon ng mga orc. At agad na lumipad papalayo para itaboy sila sa dulo ng kagubatan, doon niya napagtanto na sinusubukan pala siyang tulungan nito. Pagbalik naman ni Ranol, puro bakas na lang ng dugo ang nakita niya, senyales na malubha ang sugat ng prinsipe. Buti na lang, dahil sa kanyang instinct bilang uwak, natukoy niya ang mga halamang gamot na pampatigil ng dugo. Habang nasa may batis naman ang lalaki, ipinapakita ang kanyang matitipunong katawan, bigla na lang may nalaglag na sanga sa ulo niya, na ikinagulat niya. Sa masusing pagtingin, nalaman niyang halamang gamot pala iyon. Pagtingala niya, nakita niyang nagpagaspas ang uwak na parabang nagsasabing, "Hello honey, kumusta ka?" Kaya napaisip siya kung totoo ba ang lahat, dahil imposibleng maging ganito katalino ang isang ordinaryong hayop. Agad niyang inakala na ang uwak na ito ay isang familiar ng mangkukulam, isang beastman, o isang dragon na nagpalit anyo. Pero, isinantabi rin niya ang mga teoryang ito, dahil wala namang dahilan para bigla siyang tulungan ng mga ito. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, naglaglag ang uwak ng isang pulang berry na mukhang masarap habang walang tigil sa paggaga. Himala namang parang may kakaibang koneksyon silang dalawa at naintindihan niyang gusto nitong ipakain iyon sa kanya. Dahil interesado, hindi na siya nakipagtalo, pinulot niya ito, isinubo, at ngumiti. Sa mga sumunod na araw, palagi na silang magkasama. Naging yaya at tagapagbantay siya ng prinsipe, at malambing siyang tinawag nito sa pangalang Ranol. Noong una, nagbabantay pa siya, pero kinalaunan ay naging baliw na siya sa kanyang alaga. Saktong-sakto naman sa pagiging patay na patay ni Ranol sa gwapo, isang haplos lang sa ulo ay sapat na para manginig siya sa sobrang tuwa. Napakapanatag ng pakiramdam kapag kasama si Ranol, pero kailangan na niyang bumalik para sa kanyang mga nasasakupan. Hindi niya pwedeng hayaang mapunta sa kamay ni Willin ang trono ng emperador. Kung hindi, tiyak na lalamunin ng apoy ang lahat, pero bago ang lahat, kailangan muna niyang dumaan sa paggising ng kanyang kapangyarihan para maging isang lobo. Habang si Ranol naman ay petiks na lumilipad, bigla siyang nakakita ng isang hiyas sa mga damuhan. Gusto niya sana itong balewalain, pero dahil hindi niya makontrol ang kanyang katawan bilang uwak, agad siyang sumalubong pababa ng napakabilis. Dahil mahilig ang mga uwak sa makikinang na bagay, hindi napigilan ni Ranol ang kanyang mga kuko na paglaruan ito. Pero pagkalipas ng mga 3 segundo, natauhan na rin siya at narealize na hindi pala ito hiyas, kundi isang prutas na kung tawagin ay si Van Rock. Isa itong mahiwagang bagay na makakatulong sa isang karakter para makumpleto ang kanyang paggising. Pero, ang mas nakakaiyak ay nang maalala niyang napunta pala siya sa loob ng larong 3 taon niyang pinagpuyatan. Walang tigil niyang sinumpa ang mga Diyos, pero ang lumalabas lang sa tuka niya ay puro gaggak. Naalala niyang ang gwapong lalaking pinaglalawayan niya ay isa palang supporting character na pwedeng maging boyfriend sa laro, si Kamot, ang emperador ng imperyo ng Gofraid. Pero sa kasalukuyang takbo ng panahon, mukhang unang prinsipe pa lang siya at nasa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Nang mapagtanto ito, mabilis niyang tiningnan ang bato sa kanyang tabi. Kung dadalhin niya ito kay Kamot, siguradong makakatulong ito sa kanyang paggising. Gayunpaman, nang hawakan niya ito, nag-aalinlangan siya kung gagamitin ba ito, dahil baka mamatay siya sa sobrang lakas ng kapangyarihan nito. Pero dahil wala nang ibang pagpipilian, ngumiti si Kamot at nag-iwan ng huling mensahe kay Ranol na mabuhay ng mabuti, at walang pag-aalinlangang nilunok ito. Agad na binalot ng nakakasilaw na liwanag ang buo niyang katawan. Hindi pa man tapos ang proseso ng kanyang paggising, naakit na nito ang kawan ng mga halimaw. Dahil nakitang nasa gitna pa ng proseso ang gwapo sa likod niya, wala siyang nagawa kundi ang humarap sa kanila, kahit na balde-balde na ang luha niya sa loob-loob niya. Nagtapang-tapangan siya at handang harapin silang lahat, habang umaaw-aw na parang sinasabing, "Sige, lumapit kayo, kakalabanin ko kayong lahat." Samantala, hindi rin madali ang pinagdaraanan ni Kamot. Ang sobrang pag-apaw ng kapangyarihan ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang katawan.
Pero hindi siya pwedeng mabuwal dito. Masyadong maraming tao ang nagbuwis ng buhay para lang makaligtas siya. Kaya naman, tumanggi siyang mamatay sa ganitong walang kwentang dahilan, at nagngit-ngit ang mga ngipin para tiisin at labanan ang sarili niyang katawan. Bilang isa sa mga piniling may taglay na dugo ng mga Diyos, matagumpay niyang nakumpleto ang kanyang paggising at nagbagong anyo bilang isang makapangyarihang lobo. Sa presensya pa lang niya ay nangatog na sa takot ang mga halimaw at nagpulasan para iligtas ang kanilang mga buhay. Nakahinga na ng maluwag si Ranol, pero hindi na kinaya ng sugatan niyang maliit na katawan, kaya naman bigla na siyang nawalan ng malay. Pagkakita rito, mabilis na bumalik si Kamot sa anyong tao, sinalo siya at malambing na niyakap, habang kumikirot ang puso para sa kanya, agad niyang binuhat si Ranol palabas ng kagubatan para ipagamot. Nang dahan-dahang imulat ni Ranol ang kanyang mga mata, nagulat siya nang maramdamang may kung anong dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Sa sobrang taranta, nagsimula siyang magwala at tinatawag si Kamot. At totoo nga, nagbabantay pala ito sa tabi niya, at agad siyang niyakap para patahanin. Ayos na ang lahat, malambing na sabi nito. Sa isang saglit, nawala ang lahat ng sakit sa katawan ni Ranol, talagang mahiwaga, at hindi ka panipaniwala ang kapangyarihang banal. Pagkaalis ng pari, sa wakas ay ipinakita na rin ni Kamot ang tunay niyang nararamdaman, at niyakap siya ng mahigpit na yung ligtas na siya. Dahil dito, kinilig ng husto ang pusong dalaga ni Ranol, pero ang katotohanang isa lang siyang manok uwak ang agad na nagpabalik sa kanya sa realidad, kaya hindi pwede ang bawal na pag-ibig na ito. Agad siyang kumawala sa yakap nito, habang binubulong sa sarili na ang pagiging single ang tunay na kaligayahan, na ikinagulat naman ng prinsipe. Gayunpaman, laking pasasalamat ni Kamot kay Ranol. Hindi lang nito nailigtas ang buhay niya, kundi itinaya rin nito ang sariling buhay, para tulungan siyang magising at protektahan siya. Dahil sa mga tapat na salita nito, lumambot ang puso niya, at lumipad siya para dumapo sa balikat ni Kamot. Naisip niyang kahit na mukhang malabong maging sila ng napakagwapong lalaking ito, susulitin na lang niya ang pagtingin sa kanya hanggat kaya pa niya. Bigla namang sumulpot ang isang kabalyero na hindi rin nagpapahuli sa kagwapuhan. Isang tingin pa lang ay nalaman na niyang isa rin itong karakter na pwedeng maging boyfriend sa laro, kahit na hindi na niya matandaan ang mga detalye tungkol dito. Nang makitang ligtas na nakabalik ang prinsipe, agad na lumuhod ang kabalyero, at inaalay ang sariling buhay bilang paumanhin sa kabiguan niyang protektahan si Kamot. Nagulat silang dalawa, pero hinding-hindi papayag si Ranol na may mamatay na gwapo sa harap niya. Mabilis siyang sumugod at tinabig ang espada ng napakalayo, habang punong-puno ng pagkairita. Maganda ang pagiging tapat, pero hindi kailangang maging OA. Ang totoo niyan, sa yugtong ito, ang katotohanang nasa panig pa rin ni Kamot ang kabalyero, at hindi siya tinalikuran ay isa ng malaking biyaya. Dahil nakitang sinisisi pa rin ng lalaki ang kanyang sarili, hinayaan ni Kamot ang kabalyero na manumpa ng ganap na katapatan sa kanya. At ayun na nga, kinuha ng kabalyero ang kanyang espada, itinaas ito sa kanyang ulo, at nanumpa ng walang hanggang katapatan. Habang pinapanood ang eksenang ito, sa wakas ay naalala ni Ranol na ito pala ang napakatapat na kabalyero ni Kamot na halos sambahin na ang kanyang Panginoon. Dahil naantig sa katapatang ito, kinuha ni Kamot ang espada at ipinatong sa balikat ng kabalyero para gawing formal ang sumpa. Nang tawagin ang kanyang pangalan, agad na lumipad si Ranol para dumapo sa braso ni Kamot. Ang kabalyerong nakaluhod sa malapit ay mukhang nagdududa, hindi maintindihan kung bakit nag-aalaga ang prinsipe ng isang hayop na sumisimbolo sa kamatayan. Pero nang makitang sobrang nilalambing ng prinsipe si Ranol, lalo siyang naguluhan. Sa paningin ng kabalyero, si Kamot ay isang taong walang kapintasan. Isang taong hinding-hindi magpapakita ng kahit anong kahinaan para pagsamantalahan ni Willin. Dahil dito, nagliyab ang pagiging competitive ng kabalyero, at determinado siyang tapatan ang uwak para sa titulong pinakamahusay na lingkod. Sa taong iyon. Balik tayo sa seryosong sitwasyon sa palasyo ng imperyo. Maraming bangkay ng mga kabalyero at gugwardiya ang natagpuan, pero walang bakas ng prinsipe. Dahil dito, nagdeklara si Willin na gusto niya itong personal na hanapin sa pagkukunwaring isa siyang nag-aalalang nakababatang kapatid, kahit alam naman ng lahat ang tunay niyang motibo. Alam na alam ni Kamot na ang muntik na niyang kamatayan ay pakana lahat ng kanyang mahal na nakababatang kapatid. Sa tindi ng tensyon sa usapan nilang puno ng banta, napatitig na lang si Ranol dahil kitang-kita kung paano nagpaplanong magpatayan ang magkapatid para lang sa korona. Agad niyang isiniksik ang kanyang ulo sa dibdib ni Kamot para aluin ito sa mga hirap na dinanas niya. Binuhat siya nito at inutusan ang kabalyero na ipaalam sa palasyo na buhay pa siya. Siyempre, hindi makakapagdeklara ng hayagang giyera si Willin, kaya wala pang agarang panganib. Pero sa loob-loob ni Kamot, gusto lang niyang ipaalam na buhay siya para asarin ang bastardong yon at pakuluin ang dugo nito dahil handa na siyang makipagsagupaan ng harap-harapan. Tuwang-tuwa si Ranol nang makitang naghahanda na ang lahat para bumalik sa palasyo. Masasaksihan na niya ang marangya at luhong taglay nito. Mabuti na lang at isa siyang uwak sa ngayon. Kung lumitaw siya bilang tao gaya sa dati niyang buhay, tiyak na pagkakaisahan siya ng iba. Pero habang namamangha siya kung gaano kasarap maging alaga ni Kamot, bigla siyang ikinulong nito sa loob ng isang hawla. Tulala si Ranol, hindi maintindihan ang nangyari.
Nang mag-sink in na sa utak niya, nagwala siya sa galit, lintik, palabasin mo ko rito. Noong tao pa siya, trabaho niya sa zoo ang magkulong ng mga agresibong hayop sa hawla. Ngayon, siya na ang nakakaranas niyon, sadyang hindi natutulog ang karma. Matapos sumigaw ng matagal, napagod siya at nagsimulang mahilo, manasuka, at sumakit ang ulo. Dahil sa tagtag na biyahe, sobrang nahilo siya at nagdilim ang paningin. Pero may lakas pa rin siyang tukatukain ang braso ni Kamot para ilabas ang galit niya, na tila sinasabing, ang kapal ng mukha mong ikulong ako, hayop ka. Eksaktong habang nagwawala siya, bigla siyang hinimas at inamon nito, kaya parang natunaw ang buong katawan niya sa sarap. Wala nang pakialam si Kamot kung saan man nanggaling si Ranol, ang gusto lang niya ay manatili ito sa tabi niya. Mapaglaro nitong tinuka ang maliit niyang tuka, kaya muling nagwala ang puso niya at napaisip kung totoo ba ang lahat. Pero nang marinig niyang umamin ito na siya lang ang tanging pinagkakatiwalaan nito, natigilan siya. Siguro kaya lang siya pinili nitong pagkatiwalaan ay dahil isa siyang uwak. Kung tao siguro siya, malamang ay hindi siya hahayaang lumapit dito. Pagdating sa palasyo, halos malaglag ang panga niya sa sobrang ganda at gara ng paligid. Halos maglaway siya nang gumana ang instinct niya bilang uwak, na parang gustong magnakaw ng makikinang na bagay. Agad siyang pinagsabihan ni Kamot na magpakabait at maghintay doon dahil may kailangan itong asikasuhin. Hindi nito kinalimutang bigyan ng matalim at nakakatakot na tingin ang katulong, bilang babala na huwag siyang ituring na parang ordinaryong hayop lang. Sa tindi ng tingin na yon, parang gustong mag-resign ng katulong sa oras na yon, sadyang hindi biro ang buhay ng isang empleyado. Pero sino bang sisisihin kung ipinanganak siyang maging maganda at paboritong alaga ng prinsipe? Mabilis na naghanda ng pagkain ang katulong, isang tumpok ng nangingisay na mga uod, na buti na lang at nilagyan ng cute filter ng author para protektahan ang mata ng mga nanonood. Gayunpaman, nasuklam ang mga mata ni Ranol sa nakita, kaya nanginig siya sa sobrang galit. Hindi pa nagtatagal na nakaalis si Kamot nang parang marinig niya ang nagpapanik na sigaw ni Ranol. Habang nalulunod siya sa matatamis na isipin, biglang sumulpot ang nakakairitang mukha ng buwisit niyang kapatid, ang pangatlong prinsipeng si Willin. Agad na nawala ang ngiti ni Kamot at napalitan ng nakakangilong titig habang kaharap ang taong nagtangkang pumatay sa kanya. At dahil isa siyang plastik at ipokrito, agad na hinawakan ni Willin ang mga kamay ni Kamot na nagkukunwaring nangungumusta, pero puno naman ng pambabastos ang bawat salita. Pero hindi na ang dating Kamot ang kaharap niya. Nagpakitang gilas ito at nagbigay ng isang napakagandang ngiti na parang santo. Dahil dito, natulala si Willin dahil bigong-bigo siyang galitin si Kamot. Para kay Kamot, ang tuso at madayang lalaking nasa harap niya ay wala ng kwenta kundi isang maliit na uod na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Maagang nagising ang kapangyarihan ni Willin, kaya naman marami siyang backer sa politika. Dahil dito, naging sobrang yabang niya at minamaliit ang lahat, lalo na ang kuya niyang si Kamot. Pero sa sandaling ito, siya naman ang nakakatanggap ng mapanghamak na tingin ni Kamot. Nagpanggap siyang ayos lang, pero sa totoo lang ay nanginginig na siya sa galit. Si Kamot, na ibang-iba na kaysa noong nakaraang mga buwan, ay basta na lang tumalikod at naglakad palayo na parang isang tunay na boss. Nagmamadali siyang pumunta sa silid ng emperador para magbigay galang, na noon ay nakahiga, nanghihina, at walang tigil sa pag-ubo habang hindi gumaganda ang lagay. Kahit isa na lang ang malinaw na mata ng emperador, kita pa rin niyang nagising na ang tunay na lakas ni Kamot na dihamak na mas magaling kaysa sa hangal na si Willin. Marahang hinawakan ni Kamot ang kamay ng kanyang ama, pero ang mga salita niya ay kasing kalim ng patalim, maaari ka ng mamahinga ng mapayapa at puntahan ang reyna sa kabilang buhay. Natigilan ng emperador, napagtanto niyang magsisimula na ang kanyang anak ng isang madugong labanan kung saan isa lang ang mabubuhay. Pagkatapos ay tumalikod si Kamot at naglakad ng buong kumpiyansa, suot ang aura ng isang taong hindi takot mamatay. Dahil dito, napatawa ng bahagya ang emperador, sa wakas, ang mahina niyang anak ay ganap na ngang nagbinata. Sa loob-loob niya, gusto talaga niyang si Kamot ang magmana ng trono para masiguro ang magandang buhay ng kanilang mga mamamayan. Pagdating ng oras na yon, talagang makakapahinga na ng maluwag ang emperador para makasama ang reyna, gaya ng sabi ni Kamot. Samantala, si Ranol naman ay halos mamatay na sa gutom, desperadang humuhuni dahil hindi siya maintindihan ng bobong katulong. Dahil sa sobrang gutom at nawawala na sa katinuan, tinitigan niya ang tumpok ng mga uod. Sa tulong ng imahinasyon, at kung ano-anong filter sa utak niya, kinumbinsi niya ang sarili na hindi siya mamamatay kung kakainin ang mga ito, total, pang-uwak naman na ang bituka niya ngayon. Mabuti na lang at bumalik ang katinuan niya bilang tao, at sinampal ang sarili para magising, tamang-tama namang bumalik si Kamot. Nang makita ang lagay niya, galit nitong pinagalitan ang katulong dahil hinayaan nitong magmukhang gutom na multo ang alaga niya kahit sandali lang siyang nawala. Matapos maisalba ang huling hibla ng dignidad niya bilang tao dahil sa pagkain at masarap na dessert, inutusan siya ni Kamot na lumapit dito at niregaluhan siya ng isang baul na puno ng mamahaling hiyas. Natulala si Ranol dahil sobrang bigay todo ito. Ang pagbibigay ng mamahaling bato para lang paglaruan ng alaga ay tunay na galawan ng mayaman.
Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pulang ruby at inilagay sa kamay ni Kamot na labis namang ikinataba ng puso nito. Ang anak ko, binibigyan ako ng regalo, naku naman. Masaya niya itong niyakap at ipinangako na kapag naging hari na siya, gagawin niyang pambansang simbolo ang uwak, pero hindi niya alam na bahagi lang pala yon ng tusong balak ni Ranol. Matapos ang ilang araw na pagkakakulong, sa wakas ay makakalipad na rin siya sa asul na langit at makakapag-unat-unat. Nang makakita ng isang uwak na biglang lumilipad at nagtatalon sa loob ng palasyo, agad na sinubukan ng isang matandang hardinero na itaboy ito gamit ang walis. Agad na sumulpot si Kamot para pigilan siya, at hindi kinalimutang ipagmalaki sa matanda na ito ang kanyang mabait at maamong alaga, at kung mawalan daw ito ng kahit isang balahibo, isang daliri ng matanda ang mawawala. Muntik na siyang masaktan, pero hindi na niya yon pinansin at itinuloy lang ang pag-aayos ng kanyang magagandang balahibo. At sa ganda ng araw na yon, ang makasalubong ang lalaking gaya ni Willin, na sa pagboka pa lang ng bibig ay parang gusto mo nang isaksak ang hawakan ng walis sa lalamunan niya. Agad itong nagreklamo at binaliktad ang sitwasyon, na kesyo mahal na mahal daw ni Kamot ang kanyang kapatid pero ganoon ang pakikitungo nito sa kanya. Pero ang mahalagang dahilan ng pagpunta niya rito ay dahil narinig niya ang balita, at gusto niyang ianunsyo na lalahok din siya sa labanan para sa trono. Hindi na nag-abala pang magtago si Kamot at nagpakita ng sobrang walang pakialam na mukha, habang hinahamon ito kung sino talaga ang uupo sa tronong yon. Nang makita ang dalawang panig na nagbabangayan at nagbibitaw ng mga salitang parang may nakatagong patalim, tumabi lang si Ranol at parang nakasuot ng 3D glasses, habang kumakain ng popcorn para manood ng drama. Dahil sa sobrang pagkapahiya sa harap ng taong akala niya ay walang kwenta, nagwala sa galit si Willin at biglang nag-transform bilang isang lobo. Pero nagulat si Kamot dahil ang nakita niya ay hindi mukhang lobo, kundi parang isang aso lang. Habang hinihintay ni Kamot na sumugod ito, biglang may isang itim na parang misil na tumama sa ulo ng lalaking yon. Oo, ang lumilipad na tackle ni Ranol ang nagpatalsik sa tutang yon ng napakalayo, habang may tumilamsik na pulang syrup sa paligid. Pero hindi lang yon. Galit na galit siya, minumura ito gamit ang kanyang tuka habang walang tigil na sinisepak ang mukha ni Willin, kaya hindi ito makatayo. Dahil dito, halos 100 beses na kinusot ni Kamot ang kanyang mga mata, hindi makapaniwalang kapatid niya ito, at bigla tuloy siyang naawa rito. Pero hindi nagtagal, bumalik ang tunay na kulay nito at sinubukan uling umatake. Dahil dito, hindi na nakatiis si Kamot na manood lang sa gilid, at agad na nag-alab ang buong katawan niya sa nakakatakot na aura ng isang makapangyarihang lobo, habang kaharap ang sarili niyang kadugo. Sinipa niya ang kanyang nakababatang kapatid para mapilitan itong bumalik sa anyong tao. Tiningnan niya ng may matinding pandidiri ang tila ligaw na asong nasa harap niya. Pakiramdam niya, talagang dinungisan ng kanyang kapatid ang marangal na dugo ng pamilya ng hari. Sa harap ng kawawang nilalang na ito, hindi inasahan ni Kamot na ganoon na pala kahina ang lakas ng kanyang kapatid. Kahit hindi pa siya tuluyang nagigising ang kapangyarihan, siguradong kaya niya pa rin itong talunin ng madalian. Pero kahit napaalis niya si Willin, hindi ibig sabihin noon ay kampante na siyang makakaupo sa trono. Dahil sa mga kakampi ni Willin, nagpasya siyang isantabi muna ang bagay na yon. Hinawakan niya ng mahigpit si Ranol at nagpakita ng nakakatakot na mukha, sabay sabing paparusahan niya ito ng matindi. Sa sandaling ito, habang pinapagalitan, ginamit ni Ranol ang kanyang sobrang cute na mukha para maglambing. Dahil dito, kinilig ang puso ni Kamot na parang isang amo na baliw sa alaga, pero hindi niya ito pwedeng palampasin lang. Nang marinig ang sigaw ni Kamot na delikado ang ginawa niya, naalala ni Ranol ang dati niyang tuta na basta-basta na lang tumatakbo sa harap ng mga sasakyan, kaya naman naintindihan niya ang nararamdaman nito. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at agad na yumuko para ipakita na nagsisisi siya. Ngayon, nagising na ang kapangyarihan ni Kamot at hindi na siya ang walang kwentang prinsipe na pinagkakaisahan gaya ng dati. Hindi na kailangang itaya pa ni Ranol ang buhay niya para protektahan ito. Higit sa lahat, nagpakita si Kamot ng sobrang kawawang ekspresyon dahil hindi niya kayang mawala ang alaga niya sa lalaking si Willin na iyon. Sa oras na iyon, nagwawala si Willin at pinagsisipa ang mga gamit sa paligid. Maalala lang niya ang sandali na inapakan siya ng mga manipis na binti nito ay lalo siyang nanggagalaiti sa galit. Nanumpa siya na kapag naging hari na siya, lalabnutan niya at pakukuluan ang lahat ng mga uwak hanggang sa wala nang matirang kahit isang balahibo sa bansang ito. Nang medyo kumalma na ang kanyang galit, napagtanto rin ni Willin ang kakaiba sa kuya niyang si Kamot. Nagpakita siya ng tusong mukha nang malaman na ang uwak na iyon ang kahinaan nito. Hindi nga simple ang lalaking ito. Hindi naman siya ang madrasta ni Snow White, pero mayroon siyang mahiwagang salamin. Sa loob niyon ay isang matandang lalaki na tumanggap sa kanyang hiling. Habang nagbabantay siya sa tabi ni Kamot na busy sa pagtatrabaho, hindi niya sinasadyang makatulog. Biglang pumasok ang isang lalaking blonde ang buhok, kaya naman nagising siya ng tuluyan. Sobrang kintab at gwapo ng itsura nito. Ito si Namel, ang panganay na anak ng isang pamilya ng Duke, isang mahusay na mage, at siya rin ang bida sa larong ito. Pagkakita pa lang niya sa pinakagwapong lalaki sa laro, agad niyang isinigaw ang pangalan nito.
Nang makita ni Kamot na umaaligid ang alaga niya sa ulo ng ibang tao, talagang binalot siya ng selos. Agad siyang naglakad palapit sa bilis na 300 kilometro bawat oras. Galit niyang inutusan ng alaga na lumayo sa lalaking iyon. Pinagpawisan ng malapot si Ranol dahil sa paghanga sa ibang lalaki sa harap mismo ng kanyang lalaki. Nagsimula siyang humingi ng tawad at nangakong hindi siya nagtataksil, baby. Ang eksena ng amo at alaga na masayang naglalaro ay nagbigay aliw sa gwapong lalaki. Gusto sana niyang kunin ang uwak para pag-aralan, pero niyakap ito ng mahigpit ni Kamot. Kung hindi, siguradong naging labrat na siya sa paningin ng taong ito. Pumunta rito ang gwapong lalaki para hanapin si Kamot at ibigay ang kuwintas na may mamahaling bato na matagal na nitong in-order. Nang marinig na ang kuwintas ay may proteksyon para sa taong pinakamahalaga sa kanya, natulala si Ranol at nagsimulang mag-imagine ng mga senaryo tungkol sa ibang mga babae. Isipin pa lang niya ang hitsura ni Kamot na kumikinang ang mga mata, pakiramdam niya ay panggulo lang siya, kaya napaiyak siya sa sobrang lungkot. Habang umiiyak siya, bigla na lang isinuot sa kanya ng lalaki ang kuwintas. Nakatingin siya ng may kislap sa mga mata, hindi inaakalang para pala sa kanya ang bagay na to. Noong makita ng guwapong lalaki na ang mamahaling gamit na to ay pinasadya pa para sa isang alaga, medyo nakaramdam siya ng pagkailang. Pero wala siyang sinabi, kasi laging tama ang mamimili. Pero hindi lang basta negosyo ang pakay niya, dahil ang habol talaga ng guwapong lalaki ay maging hari si Kamot sa hinaharap. Gusto na niyang sumipsip dito simula ngayon. Dahil dito, nagduda si Kamot dahil napakasensitibong usapin nito sa palasyo, pero nagawa pa rin itong banggitin ng lalaki ng napakalinaw. Siguradong may pinaplano ang lalaking to, pero mukhang wala naman siyang malalim na motibo. Lagi kasi siyang pinapaalalahanan ng tatay niya na huwag makisawsaw sa politika. Dahil ang tatay niya ay isang prinsipe na hindi nagawang mag-transform bilang lobo, matagal na nitong sinukuan ang trono, at ganoon din ang guwapong lalaki. Noong una, ayaw talaga niyang makialam, pero nang makita niya ang mayabang na mukha ni Willin, alam niyang mapapahamak lang ang bansa. Kaya pinili niyang pumanig kay Kamot nang may mapagkakatiwalaang tingin. Pero hindi basta-basta naniwala si Kamot, kaya sinubukan niya ito. Binanggit niya na dahil magkadugo sila ng hayop na yon, baka magbago rin siya kapag hawak na niya ang kapangyarihan. Para patunayan ang kanyang katapatan, naglabas ang guwapong lalaki ng isang prutas na kojo. Sobrang nagulat dito si Ranol na halos himatayin na siya, dahil hindi niya maintindihan kung bakit may lumabas na pangalawang prutas. Posible kayang ang kwento talaga ng laro ay magigising lang ang kapangyarihan ni Kamot dahil sa alay ng guwapong lalaki. Kung ganoon, ano yung napulot niya noon? Nataranta tuloy si Ranol nang ma-realize niyang nasira niya ang mga patakaran ng may akda. Pero hindi ito kinain ng gwapong lalaki. Mas gusto kasi niyang magkaroon na lang ng mahika. Dahil naintindihan ni Kamot ang intensyon ng gwapong lalaki, nagpakita siya ng tiwala. Sinabi niyang kapag umupo na siya sa trono, hindi niya itatrato ng masama ang pamilya ng duke. Pero sa ngayon, hindi niya alam kung anong gagawin sa pangalawang prutas na kojo. Habang nag-iisip kung kanino ito ibibigay, nakita niya ang mukha ng mahal niyang alaga at napaisip kung anong mangyayari. Samantala, sobrang sakit ng ulo ni Ranol, pero habang tinititigan niya ang batong yon, lalo siyang nahuhumaling. Dahil hindi niya mapigilan ang kanyang instinct, nilunok niya ito ng buo. Nataranta si Kamot at pilit na ibinuka ang tuka ni Ranol para makita kung maililigtas pa ba siya, pero wala ng pag-asa. Takot na takot siya dahil baka hindi niya kayang mawala ang alaga niya. Pero pagkalipas ng 2,000 taon, wala man lang kahit anong nangyari, kaya pareho silang napaisip sa buhay nila, mabuti na lang at walang masamang nangyari, pero naiwang tuliro si Ranol. Pinangarap pa naman niyang maging isang higanteng nilalang na nagpapatama ng mga laser, pero guni-guni lang pala yon. Agad siyang nagising sa katotohanan nang makaramdam siya ng sakit sa buong katawan. Hindi pala to paggising ng kapangyarihan kundi nagtatai lang si Ranol, pero agad siyang niyakap ulit ni Kamot habang umiiyak. Noong sinuri siya ng pari, wala namang nakitang kakaiba sa kanya. Kahit nakahiga si Ranol sa kama, dahil sa lagnat, binantayan siya ni Kamot buong gabi. Napunta siya sa isang dimensyon kung saan nalaman niya na ang mga basag na balat ng itlog ng uwak ang bumubuo sa prutas na kojo. Sa oras na to, nagising si Cam. Nagmadaling tumakbo si Ranol para maghanap ng salamin. Pagkakita niya sa kanyang refleksyon, bumungad sa kaniya ang balat na kasing kinis ng samanika at mga matang parang kristal dahil na rin sa kinain niyang prutas na kojo. Pero, may isang bagay na sobrang ikinaiinis ni Ranol, dahil ang katawang ito ay masyadong mahina at malambot, malayo sa dati niyang maskulado at matipunong pangangatawan. Pero kahit ganoon, masaya pa rin siya at excited dahil hindi na niya kailangang mabulok sa hawlang yun o mapilitang kumain ng mga insekto. Pero nang makita niya ang sobrang gwapong mukha ni Kamot na may nakakalunod na karisma, dali-dali siyang lumapit at yumakap ng mahigpit. Sa wakas, may mga kamay na siyang pangkapa sa isang kagandahan, isa itong biyaya na tao lang ang makakaranas, kaya naman halos maiyak siya sa sobrang tuwa. Pero ang totoo, ang pag-iyak niya ng ganoon ay dahil sa sobrang galak ni Ranol na muling maging tao. Gayunpaman, hindi niya ito maipaliwanag,
at hindi niya pwedeng ipaalam kay Kamot na isa lang itong karakter sa laro na ginawa para sa katuwaan ng iba. Nagdahilan na lang siya na natatakot lang siyang atakihin sa puso at mamatay matapos kumain ng bungang kojo. Dahil dito, nagtapat din ang nararamdaman si Kamot na ganoon din daw ang nararamdaman niya na tila sumisikip ang dibdib at hindi makahinga kung may mangyari mang masama sa kanya. Niyakap niya si Ranol dahil sobrang gumaan ang loob niya nang makita itong nakaupo sa tabi niya at nakakausap na siya. Dahil dito, ang isang babaeng baliw sa gwapo na tulad niya ay nakakita ng mga bituin at namula ng husto, iniisip na baka nailigtas niya ang mundo, 1,000 taon na ang nakakaraan. Pero dahil sa sobrang gwapo nito, na parang sinala sa 10 layer ng kislap sa paningin ni Ranol, mukha siyang isang Korean idol. Talagang hindi niya kinaya ang kagandahang ito kaya gusto na lang niyang tumakas at bumalik sa pagiging uwak at ayun nga, poof, natupad ang hiling niya. Ang biglang pagbalik sa pagiging uwak ay sobrang nagpanik si Ranol, nalipad ng lipad kung saan-saan, habang Pinakalma naman siya ni Kamot at sinabing hindi lang siya sanay sa bago niyang anyo at kailangan lang ng konting practice para masanay. Agad itong bumalik sa pagiging lobo para magdemo kay Ranol, at ang gwapong lobo ay agad na umeksena bitbit ang kaniyang napakaastig na mukha. Kung totoong lobo lang ito, tiyak na manginginig sa takot ang mga tao, pero pagdating kay Kamot, kabaligtaran ang mararamdaman mo. Kahit dambuhala siya, naglalabas siya ng maaliwalas at ginintuang liwanag sa iba. Matapos mag-catwalk ng ilang ikot, bumalik siya sa anyong tao nang may matinding kumpiyansa sa sarili. Oh, nakita mo? Ang dali lang, di ba? Pero base sa hitsura ng mukha ni Ranol, mukhang sinasabi niyang, sus, dali mo mukha mo. Madali raw oh. Sobrang nataranta si Kamot kaya tinuruan niya si Ranol na isipin lang ang anyong gusto niyang kalabasan. Pagkatapos, sa isang iglap, si Ranol na kanina ay naka-cross arms at nakanguso dahil duda sa mga sinasabi nito, ay biglang nagpoof at bumalik sa pagiging tao sa napakasimpleng paraan. Ang makakain ng mga pinakamasasarap na pagkain sa mundo gamit ang sarili niyang mga kamay ay nagbigay kay Ranol ng sobrang ligaya. Pero napansin ni Kamot kung gaano siya kabilis gumamit ng kutsara at tinidor, kaya napatalon siya sa gulat at naisip na, ay, lagot. Gayunpaman, pilit niya pa rin itong idinaan sa palusot at sinabing nakita niya lang si Kamot na kumakain ng ganoon kaya nanggagaya lang siya. Pagkatapos kumain, papasok na ang mga katulong para maglinis, kaya agad siyang bumalik sa anyong uwak. Ngayong medyo nasasanay na si Ranol, nag-ilusyon na siya na magiging isa na siyang unmatched VIP pro sa madaling panahon. Pero pagkaalis ng mga katulong, biglang seryoso ang mukha ni Kamot at humingi ng tawad dahil kailangan pa niyang itago ang anyong tao ni Ranol sa lahat. Nang marinig niyang may hihilingin itong pabor, agad na pumasok sa isip niya ang 1,008 senaryo ng pagiging espiya kung saan maaari niyang itumba ang lalaking si Willin. Pero sa hindi inaasahan, malayo sa iniisip niya, gusto lang ni Kamot na maging ligtas siya. Dahil napakadelikado ng lalaking si Willin, mas magiging mabuhay ang kalagayan ni Ranol kung gagamitin niya ang anyong tao sa loob ng palasyo. Pero, nangako itong hindi na patatagalin ang sitwasyong ito, at susumpong kontrolin ang buong palasyo. Pagdating ng oras na yon, magagawa na niya ang lahat ng gusto niya ng malaya. Alam na alam din niya na kailangan na lang niyang maghintay ng kaunti pa bago ito umakyat sa trono. Sobrang naantig si Kamot sa buong puso niyang pagtitiwala, kaya naman hinila niya ang dalaga para sa isang mahigpit na yakap. Pero ang masayang sandaling iyon ay kitang-kita pala ng buwisit na si Willin sa pamamagitan ng isang magic crystal ball. Ngumiti siya ng nakakaasar, dahil alam niyang hawak na niya ang kahinaan ni Kamot. Sa oras na ito, isang lalaki ang napapatanong sa kanyang sarili, hindi niya talaga maintindihan kung paanong buhay pa si Kamot. Dahil ayon sa kanyang kalkulasyon, wala na ang kabalyero sa tabi nito noon, at napakaraming tao pa ang namatay sa lugar na iyon. Lalo pa siyang nagulat dahil hindi lang basta nabuhay si Kamot, kundi buong tapang pa nitong idineklara na kukunin niya ang karapatan sa trono. Ang tanging dahilan lang naman kung bakit sinusuportahan ng lahat ng matataas na opisyal ang lalaking si Willin, kahit alam niyang napakatigas ng ulo nito, ay dahil nag-awakened na ito. Sa bansang ito, ang sinumang may taglay na dugo ng banal na lobo ang magiging pinuno sa tulong ng lahat ng iba pang lahi. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumanig kay Willin, sa paniniwalang ang dugong ito ang mag-aangat sa bansa. Pero hindi lang basta nakaligtas si Kamot, kundi basta na lang din siya inayawan ng lalaking iyon, kaya agad na naghanap ang markis ng ibang paraan para muling paboran ng tadhana para sa kanyang sarili. Pero bago pa man siya makakilos, nasalubong na niya ang nagbabagang tingin ni Ranol na nagpatulala sa kaniya, dahil nandito na siya, wala na siyang ibang magagawa kundi ituloy ito. Pinagmasdan niya si Kamot na may taglay na lahat ng katangian ng isang mahusay na hari dahil sa umaapaw nitong karisma. Agad na lumuhod ang markis para magbigay-pugay, paulit-ulit na umaamin sa kanyang maling desisyon. Handa raw siyang tanggapin ang anumang parusa at hindi niya itatangi ang kaniyang pagkakamali. Alam ni Kamot na may kakayahan ang lalaki, pero kung nagawa nitong mag-traidor noon, siguradong mauulit pa iyon. Gayunpaman, binigyan pa rin niya ito ng pagkakataong maglingkod dahil mukhang totoo naman ang pagmamahal ng markis sa bayan.
Sa sandaling iyon, napaisip si Ranol kung bakit hinayaan niyang mabuhay ang taong nagtangka sa kaniyang buhay. Siyempre, mas mabuti nang mabawasan ang kaaway. Sa ngayon, iilan pa lang ang kakampi ni Kamot, kaya pagkakataon na ito para kumuha ng magagaling na tao. Pero hindi lang iyon, ginamit din niya ang tsansang ito para landiin si Ranol, sabi niya, dahil sa Marquis kaya niya nakilala ang dalaga. Pero may isang bagay na laging gumugulo sa isip ni Kamot, hindi niya alam kung bakit siya tinulungan ni Ranol noon. Dahil dito, nataranta ang dalaga at hindi malaman kung paano sasagot. Hindi naman niya pwedeng sabihing dahil lang sa gwapo ito, kaya siya nabighani. Naalala niya ang nakakasilaw na itsura ni Kamot noon, at napangiti ng malapad habang ikinukwento ang kumikinang nitong buhok sa ilalim ng araw. Para sa isang uwak, mahilig talaga sila sa makikintab na bagay, kaya naman nakuha niya ang buong tiwala ng lalaki. Tuwang-tuwa naman si Kamot at sinamantala ang pagkakataon para halikan siya sa noo, bagay na ikinagulat niya ng husto. Dahil dito, muli siyang naging uwak. Anuman ang dahilan niya noong una, ngayon ay gusto na lang ni Ranol na laging makasama si Kamot. Nang makitang tila malalim ang iniisip at nag-aalala ang prinsipe, nabahala rin ang kabalyerong nasa tabi niya. Inisip niya na dahil sa paglipat ng Marquis, marami ng mga neutral na noble ang pumanig kay Kamot. Pero hindi niya maintindihan kung bakit parang lungkot na lungkot ang prinsipe. Hindi niya mahulaan kung may mabigat ba itong iniisip tungkol sa politika. Nangako pa siya na gamit ang kaniyang espada, tatanggalin niya ang lahat ng lumbay ni Kamot, pero matapos marinig ang tunay na problema nito, na hindi na raw dikit ng dikit si Ranol sa kaniya gaya ng dati. Halos mawalan ng kulay ang kabalyero sa sobrang gulat, hanggang sa pati ang itsura niya ay naging kakatwa na. Napangitnit ang binata sa hindi makapaniwalang katotohanan, hindi niya akalain na ang prinsipeng magiging emperador balang araw ay nagpapakababaw dahil lang sa isang uwak. Agad niyang tiningnan si Ranol bilang kamag-anak ni Daji. Sa isip niya, nakaupo ng maringal ang dalaga habang nag-iinom ng alak at kinokontrol ang isip ni Kamot, kaya naman nagdilim ang mukha ng kabalyero. Pursigido siyang alisin ang sumpa sa prinsipe at ibaling sa iba ang atensyon nito. Kahit paialay niya ang sarili niyang buhay ng may matinding determinasyon, handa ang binata na ibigay ang lahat ng walang pag-aalinlangan, pero ni hindi man lang siya tiningnan ni Kamot. Habang abala ang mga katulong sa pag-aayos ng mga regalong bigay ng mga noble para magpalakas, nakahiga lang si Ranol sa mesa dahil sa sobrang inip. Dumami ang mga noble dahil sa paglipat ng Marquis, kaya ayaw ni Ranol na mapabalitang may alagang ibon ng kamatayan sa kaniyang balikat. Ang isang susunod na emperador ay dapat naglalabas ng liwanag, hindi ang may kasamang malas na gaya niya. Kaya naman, nagtiis siyang manatili sa loob kahit na mamatay-matay na siya sa inip. Pero nang makita ang mga naggagandahang gamit na nakadisplay, naging aktibo ang kaniyang pagiging uwak, gusto niyang isubo ang lahat ng iyon at itago para kay Kamot. Pero nang makita ang mga asul na rosas sa malapit, nakaisip siya ng paraan at binigyan ng isang katulong. Natakot ang kawawang babae dahil baka raw magdala ng malas ang ibon ng kamatayan na lumapit sa kaniya. Pero sa sumunod na sandali, ang asul na rosas ay inilagay na sa kamay ng katulong. Nagulat ang babae dahil ang bulaklak na iyon ay mas mahal pa sa sweldo niya sa loob ng isang buwan, talagang ibang-iba si Prinsipe Kamot kay Willen. Sa huli, napilitan si Ranol na sabihin ang totoo na ang ikinatatakot niya ay ang masuklam sa kaniya ang ibang tao kapag nakita siya. At agad niyang pinaalala ang mukha ni Kamot noong unang beses silang magkita, kung paano ito nagmamadaling lumayo sa kaniya. Agad namang natauhan ang lalaki dahil naramdaman niyang kahit kinasusuklaman siya ng iba, hindi siya nalulungkot, bagkus ay lalo pa siyang lumalapit. Dire-diretso siyang lumapit. Agad niyang pinanindigan na si Ranol ang kaniyang swerte, habang sinasamantala ang pagkakataon na haplusin ang malambot na kamay ng dalaga. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa tingin ng ibang tao, at ang tanging gusto lang niya ay ang manatili ang dalaga sa tabi niya, sabay pangako na tutuparin ang anumang hilingin ni Ranol. Sa gitna ng napakaromantikong pagtatapat na ito, hindi pa rin napigilan ni Ranol ang kaniyang instinct bilang isang uwak at nakiusap na hanapan siya nito ng isa pang uwak na maaari niyang makapareha. Pinagpawisan siya ng malapot at hindi na maitago ang kaniyang baliw na tingin, na parabang nagtatanong kung, hindi pa ba sapat ang kagandahan ko para sa iyo? Siyempre, hindi iyon magagawa ni Kamot. Sa isipin pa lang na may kung sinong uwak na aagaw kay Ranol, kumukulo na agad ang dugo niya. Siya na magiging emperador sa hinaharap, ay nagseselos lang pala sa isang uwak, at nangakong papatayin ang sinumang magtatangkang humawak sa kaniya. Kaya nagdesisyon siya, ginamit ang kaniyang mga kamay para haplusin ang mapintog na labi ni Ranol, at patuloy na nanukso, na kung nasaan yung tao lang daw ito, ay pwede siyang maging kapareha nito. Dahil dito, parang sasabog na sa hiya si Ranol, at hindi na niya napigilan ang sarili na dambahin ang lalaki. Kaya naman, agad siyang gumawa ng paraan para biglang maglaho. At sinimulan niyang bulungan si Kamot para sabihing mukhang kahina-hinala ang mga dekorasyon doon, kaya naging alerto ang lalaki. Sa tingin pa lang sa mga gamit na nakadisplay, halata namang hindi si Kamot ang nag-utos na ilagay ang mga yon, at siguradong wala ring ganitong taste sa sining ang knight. Kaya naman, sumulpot ang gwapong mage para suriin ang mga kakaibang gamit na lumabas sa lugar na ito.
At ayun na nga, may mga nakatagong recording crystal ball sa loob. Ang mga ito ay mga gamit na nakakapag-record ng mga kasalukuyang nangyayari. Buti na lang, hindi nakakapag-record ng boses ang mga ito, pero sapat na ang mga imaheng nakuha sa opisina ni Kamot para mabisto siya. Ang mas malaking problema ngayon ay hindi biro ang paglitaw ng mga bolang ito. Kahit ang isang knight na tulad ng binata ay hindi man lang naramdaman ang mahika ng mga yon. Kaya masasabing gawa ito ng isang high-level na mage na mas magaling pa sa gwapong mage na kasama nila. Ang mas malala, nakakita sila ng 5 nakatagong kamera sa opisina ni Kamot. Sa dami ng yon sa isang maliit na kwarto, hindi nakatakatakang nakaramdam ng kaba si Ranol. Sa ngayon, hindi pa alam ng kabilang kampo na nadiskubre na ang mga recording device na ito. Dahil may limitasyon ang mga ito sa loob ng isang araw lang, maituturing na rin silang paso o expired na. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatayo lang sa isang sulok ang binata, at mukhang pinagsakluban ng langit at lupa, dahil napagtanto niyang labas-masok siya sa kwartong ito, pero hindi niya man lang napansin ang mga yon. Sinuway niya ang sarili dahil sa pakiramdam na wala siyang silbi, at halos gusto na niyang bunutin ang kanyang espada para mag-suicide na lang doon mismo para ibigay na lang ang screen time niya sa iba. Matapos makakita ng maraming nakatagong kamera, agad nilang iniutos ang pag-aresto sa mga madalas pumasok sa kwartong yon, pati na ang mga katulong. Nang makitang pati ang mga inosenteng tao ay nadadamay, nakaramdam ng matinding konsensya ang blonde na dalaga. Kasi siya talaga ang espiyang itinanim ni Willin, na ginamit ang buhay ng kanyang may sakit na kapatid para takutin siya. Si Kamot naman ay kasalukuyang inuutusan ng butler na tiyaking ligtas ang mga nakakulong dahil baka ipatahimik sila ni Willin. Pero pagkaalis ng matanda, agad niyang ginamit ang kanyang ring of authority. Agad na may lumitaw na itim na anino sa likod niya, isang taong nakabalot sa itim na kapa na tumanggap ng utos na sundan ang butler. Sobrang sakit ng ulo ni Kamot sa lahat ng nangyayari. Hindi niya akalaing ang isang paslit lang ay kayang gawing ganito kagulo ang lahat. Akala niya, ang Marquis ang pinakapuso ng kampo ni Willin, pero hindi niya inaasahang may mas malakas pa palang puwersang sumusuporta sa kanya. Mabuti na lang at hindi pa nila ginagamit ang high-level mage na yon para patayin siya, siguro dahil buhay pa ang kasalukuyang emperador. Suwerte rin na mukhang hindi pa nabubuko ang kanyang awakened form, dahil wala pang ginagawa ang kabilang panig. Siguradong nakaiwas siya sa mga kamera, pero ang mahalaga ngayon ay si Ranol. Nagtago lang ang dalaga sa taas ng cabinet, at ayaw talagang bumaba kahit anong pilit ni Kamot. Ngayong ligtas na ang lahat at may mga guwardiya na sa paligid, iniiwas lang ni Ranol ang kanyang tingin, dinidedma siya at ayaw talagang humarap sa lalaki. Ang totoo niyan, hindi ang dalaga ang may kontrol ngayon, kundi ang instinct ng uwak ang namayani sa buong katawan niya. Samantala, nasa kalagayan siya na parang binabangungot at hindi talaga makagalaw. Kahit gustong-gusto niyang sumagot kay Kamot, wala siyang magawa. Sa sandaling ito, binabantayan siya ng mismong uwak, ang tunay na may-ari ng katawang ito, na nakaramdam ng panganib kaya ayaw nitong palabasin si Ranol. Kahit anong pilit ni Ranol na sabihing wala ng panganib sa labas at puwede silang magtiwala kay Kamot dahil magiging emperador din ito balang araw, mukhang alam din ng uwak na ito na ang mundong kinatatayuan nila ay isa lamang laro. Sumusunod ang lahat sa takbo ng kwento, pero wala man lang kahit isang linya na nagbabanggit kung ano ang magiging kapalaran ni Ranol bilang isang uwak. Samantala, ang lalaki naman sa labas ay abalang nag-aalala na baka nagugutom na ang dalaga, kaya naghanda siya ng isang masaganang piging. Sa kakahintay ng matagal at hindi pa rin bumababa si Ranol, inakala niyang naging alerto lang ang instinct ng uwak nito, kaya umalis muna siya para bigyan siya ng espasyo. Pero pagkababa ng uwak, isang mahika ang agad na humablot sa katawan niya, at binalot siya ng mahigpit na parang burrito. Walang iba kundi ang high-level na mage na lumitaw sa magic mirror ni Willin. Sa sobrang walang magawa sa buhay, nakuha pa niyang mangidnap ng uwak ng ibang tao. At ayun na nga, dinala siya sa kuta ng hayop na si Willin, pero sobrang hina ng katawan niya dahil sa tinamong mga sugat. Pero mukhang baguhan pa lang sa pagiging kontrabida itong si Willin, kaya nang makita ang kalagayan ng uwak, pinagalitan niya ang matandang mage dahil sa sobrang pagiging marahas nito. Gayunpaman, nang bumalik ang kanyang pagiging salbahe, agad na rumehistro ang isang ngising aso sa kanyang mukha. Iniisip niya na kapag bugbog sarado na ang uwak gaya nito, hindi na makakatakas si Ranol, dahil dito, napairap na lang sa pandidiri ang dalaga. Bakit ba laging kailangang maging malupit ang script ng mga kontrabida? Sobrang baduy talaga. Matapos paalisin ang matandang mage, agad siyang lumapit at nagsimulang makipaglaro sa uwak. Kinalimutan na niya ang mga sipa na natanggap niya noon at nagpakumbaba para makiusap kay Ranol na bumalik sa anyong tao at manatili sa tabi niya. Sobrang ikinagulat ito ni Ranol. Hindi niya akalaing kinidnap siya ng batang ito dahil akala niya ay kasintahan si Ranol ni Kamot at gusto lang niyang agawin ito para asarin ang lalaki. Pero hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay ang maruming balak nito, kaya binigyan niya siya ng isang malutong na sampal para magising sa katotohanan. Dahil dito, sobrang napahiya si Willin, kaya marahas niya itong ihinagi sa loob ng isang bakal na kulungan. Pagkatapos, nagsimula siyang magmonolog gaya ng ibang mga kontrabida,
kampante na handang-handa na siya, at naglagay pa ng barrier dito para walang sinuman ang makapasok sa loob. At totoo nga, sa labas, kahit ang gwapong mage na ginamit na ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ay hindi ito matibag-tibag. Kahit ang banal na espada ng knight ay wala ring nagawa, parang itlog lang na ibinato sa bato. Dahil dito, sobrang nag-alala si Kamot at hindi na alam ang gagawin. Pagkatapos, sa isang iglap, agad siyang tumakbo pababa sa Bartolina kung saan nakakulong ang mga katulong doon. Pagkakita pa lang sa kanya, akala ng katulong ay bibitayin na siya kaya nanginig siya sa takot. Pero hindi lang siya pinatawad ni Kamot, kundi ipinakita pa nito ang kanyang pagiging bukas palad. Sinabi niya na kung kakampi siya sa kanya, tiyak na makakatanggap siya ng malaking gantimpala. Pero hindi lang siya pinatawad ni Kamot, kundi ipinakita pa nito ang kanyang pagiging bukas palad, at sinabing kung kakampi siya sa kanya, tiyak na makakatanggap siya ng magandang trato at proteksyon sa hinaharap. Ibang-iba ito sa pagtatrabaho para sa kupal na si Willin, na handang itapon kahit ang sarili niyang kanang kamay. Nang mabanggit na ang taong mahalaga sa kanya ay bihag ng hayop na yon, agad na naalala ng katulong ang tungkol sa uwak. Sa kabila ng kanyang mataas na katayuan, nilunok ni Prinsipe Kamot ang kanyang pride at nakiusap sa espiyang katulong ni Willin para lang mailigtas si Ranol. Samantala, sa kabilang panig naman, itinapon na ng hayop na yon ang lahat ng kanyang dignidad habang paulit-ulit na pinipilit si Ranol na maging tao. Gusto lang daw niya itong hawakan ng kaunti, kaya naman napanganga na lang si Ranol, dahil ang lalaking ito ay parang isang 3 taong gulang na bata na nakikipag-agawan sa laruan ng kanyang kuya kaysa sa isang tunay na kontrabida. Parehong nandiri si Ranol at ang instinct ng kanyang uwak sa isip batang ito kaya matindi nila siyang tinanggihan. Nang makita ni Willin na tinitingnan siya ni Ranol nang may pandidiri at dinuraan pa siya ng diretso sa mukha, kumulo ang dugo niya at muntik na niyang ihagis ang kulungan pababa. Pero hindi niya akalain kahit sa kanyang pinakamalalang panaginip na ang barrier na ipinagmamalaki niya kung saan-saan ay nawasak na pala ni Kamot. Nakapasok ang lahat sa loob dahil ang katulong mismo ang pinayagang magbukas ng pinto. Pero habang nakatingin sa tindig ng dalaga, kamot-ulo lang ang kupal na to dahil hindi niya man lang maalala kung sino ang taong nakatayo sa harap niya. Sobrang ikinagulat ito ng katulong dahil hindi niya inaasahang ang nagkokontrol pala sa kanya ay isang utak bulinaw na tanga, parang pinaglalaruan lang siya ng mismong author. Pero nang makita niyang nagdala pa si Kamot ng mga sundalo rito para lang sa isang uwak, agad niya itong tinuya. Gayunpaman, para kay Kamot, karapat-dapat lang si Ranol sa lahat ng ito. Dahil kapag naging hari na siya, lahat ay magkakaroon ng pantay-pantay na karapatan. Ang mga taong itinuturing ni Willin na walang silbi ay ang mga taong lagi niyang inaasahan, kahit na tingin niya sa kanila ay mahihina. Kahit nga ang pagkidnap kay Ranol ay hindi niya magawa ng mag-isa. Kaya naman, masasabing ang tunay na walang silbi, at mahina rito ay walang iba kundi si Willin mismo. Dahil naging kampante na siya agad pagkatapos niyang mag-awaken. Ang pagiging mayabang niya ay nagmula rin sa katotohanang maaga siyang nag-awaken sa murang edad, kaya napatunayan niyang may dugo siya ng mga Diyos. Masaya siyang nagmalaki sa kanyang ina, pero noong oras na yon, ang Reyna, habang nakahiga sa banig ng karamdaman, ay hindi nakalimot na paalalahanan ang kanyang ikatlong anak na makisama ng maayos sa kanyang nakatatandang kapatid na si Kamot. Dahil dito, nagtanim ng sama ng loob ang bata, sa paniniwalang dahil nag-awaken na siya, isa na siyang Diyos at ayaw niyang makisalamuha sa isang taong mas mababa sa kanya gaya ng kanyang kuya. Dahil sa ganitong pag-iisip na siya ang laging pinakamagaling at sentro ng universo, ang mapahiya at masampal ng katotohanan ni Kamot ngayon ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkapot. Sumisigaw siya na parang baliw habang sinusubukang tumakas. Pagkatapos, tuluyan na siyang nag-amok at hinablot ang leeg ni Ranol, sabay sakal dito ng mahigpit para takutin si Kamot. Noong una, ang plano talaga ni Kamot ay kuhanin ang atensyon nito para makahanap ng pagkakataon ang guwapong mage at ang knight na iligtas ang dalaga para manatiling sikreto ang kanyang sariling pag-awaken. Pero nang makita niyang nasasaktan si Ranol sa harap mismo ng kanyang mga mata, hindi na niya nakayanan at bigla siyang nagbagong anyo bilang isang lobo na doble ang laki kay Willin. Talagang nagulat ang lahat dahil matagal nang nakatago ang kanyang paggising, kaya hindi nila inaasahan ang hakbang na ito. Ang lobo ay nilalang na kumikilos ayon sa instinct. Kapag ang mahalagang tao nila ay sinaktan, kakagatin nila ang leeg ng kaaway. Dahil sa aura ng isang totoong lobo, nanginig sa takot si Willin. Napagtanto niya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na isa lang siyang maliit na tuta. Akala niya ay madudurog na ang leeg niya sa kagat, pero biglang tumigil si Kamot nang marinig ang huni ni Ranol. Nakita niyang nakahiga si Ranol sa mga kamay ng katulong at halos hindi na humihinga. Kaya hindi pwedeng magwala si Kamot na parang isang baliw. Sa halip, ginamit niya ang kanyang malalaking paa na parang mga poste para tapakan ng diretso ang ulo ni Willin, dahilan para bumaon ito ng 3 pulgada sa lupa. Tinapos niya ito sa isang iglap, tapos mabilis siyang pumunta para tingnan ang kalagayan ni Ranol. Alam niyang sobrang natroma ang dalaga, kaya naging maingat pa rin siya sa mga tao. Nagpaalam muna si Kamot kay Ranol bago siya dinala para ipagam.
Matapos siyang gamutin ng pari, nalaman din nila ang pinakadahilan kung bakit hindi pa rin siya nagigising, at mukhang dahil ito sa kanyang isipan o psychological. Matapos ang napakaraming masasamang karanasan, ang tanging paraan na lang ay ang dahan-dahang paggaling. Dahil dito, napakuyom ang kaniyang mga palad dahil nangako siyang poprotektahan si Ranol pero nauwi pa rin sa ganito ang lahat. Agad siyang nagdeklara ng boskot. Iyon ang matandang tradisyon sa Gofraid kung saan, sa ilalim ng saksi ng emperador, dalawang lobo ang maglalaban hanggang sa mamatay ang isa. Ang sinumang mananatiling nakatayo sa kanilang anyong gising o awakened state ang siyang magwawagi at makukuha ang marangal na korona. Sa mga oras na ito, abalang-abala ang mga noble sa tsismis tungkol sa banggaan ng dalawang prinsipe. Kahit may mga usap-usapan na nagising na ang kapangyarihan ni Kamot, marami pa rin ang hindi makapaniwala at iniisip na wala siyang silbi. Sabi nila, maniniwala lang sila kapag nakita na nila ito ng sarili nilang mga mata. At parang dininig ang kanilang hiling, nagpakita si Kamot sa anyo ng isang mabangis na lobo para isagawa ang ritual ng boskot. Para patunayan ang banal na dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat, nagpakawala siya ng isang napakalakas na atungal, at siniguro niyang maririnig iyon ng lahat ng tao sa loob ng palasyo. Hindi lang nila ito narinig, kundi gumuho pa ang mga gusali dahil sa sobrang lakas ng tunog, at ang mga tao sa loob ay hindi man lang makatayo ng maayos dahil sa tindi ng kanyang aura. Biglang lumabas ang isang lobo na kupas na ang balahibo, at iisa na lang ang kumikinang na mata, pero napakaamo ng kanyang kilos. Tama kayo, walang iba kundi ang ating hari, na dapat sana ay nakahiga lang sa kama dahil sa sakit. Nagpakita lang siya para makisali sa drama. Nang makita niya ang determinadong tingin ni Kamot, agad niyang pinayagang magsimula ang boskot. Pero sa ngayon, basag ang mukha ni Willin dahil sa kaniya at kasalukuyang ginagamot, kaya kailangan pa ng oras para gumaling. Sa isang laban, dapat parehong panig ang nasa pinakamabuting kondisyon. Dapat itong maging patas at marangal, para walang magreklamo na hindi katanggap-tanggap ang resulta. Kaya naman, gamit ang kapangyarihan ng isang hari, idineklara niyang matutuloy ang boskot. Pinagbawalan ng lahat ng mga noble na makialam, kundi, buhay nila ang magiging kapalit. Sa oras na ito, maingat na inaalagaan at sinusuklay ng katulong ang mga balahibo ni Ranol. May karanasan na siya sa pag-aalaga ng sarili niyang nakababatang kapatid. At dahil na rin sa pag-utos ni Kamot sa pari na gamutin ang bata, gumaan na ang loob ng katulong. Pero si Ranol ay kasalukuyan pa ring nakakulong sa loob ng kaniyang isipan. Noong nanganganib siyang makidnap, pansamantalang nagtago ang kaniyang instinct at hinayaan siyang makalabas. Ngayong maayos na ang lahat, muli siyang ikinulong nito sa loob. Dahil dito, gusto na niyang gamitin ang kanyang mahahalagang kamay para sapakin ng diretso ang instinto niyang iyon bilang uwak. Binanggit niya ang nangyari kamakailan, at sinabing kung hindi lang ito naging masyadong matigas ang ulo, hindi sana siya nadukot. Pero sadyang napakatigas pa rin ang ulo ng instinto ng uwak, pinipigilan si Ranol at ayaw siyang paluwasin, sa takot na baka mamatay siya sa takot kapag hinarap niya si Kamot ngayon. Iyon ang instinto ng mga hayop na maging maingat kapag nakakaharap ang mga nilalang na katulad ng mga nanakit sa kanila. Pero para kay Ranol, mapapatunayan niyang hinding-hindi magkatulad ang dalawang magkapatid na iyon. Paano magiging katulad ng isang lalaking gaya ni Kamot ang isang sipuning paslit na gaya ni Willin? Ano man ang mangyari, gusto niyang tapusin at ayusin ang problemang ito sa halip na tumakbo palayo. Salamat sa pakikinig sa instintong iyon, halos maging 7 klaseng putahe ng karne ng uwak silang dalawa sa hapagkainan, kaya naman wala na itong nasabi at tuluyang natahimik. Kaya naman, matapos pakawalan, agad na bumalik si Ranol sa kanyang anyong tao, at mabilis na niyakap si Kamot, dahilan para mabigla ang lalaki, at agad silang dalawa na nagpagulong-gulong sa sahig. Pero habang ang dalawa ay sobrang sweet sa isa't isa na parang nasa loob ng isang music video, ang makitang biglang naging tao ang isang uwak ay nagpanganga sa katulong. Sobrang gulat niya kaya nabitawan niya ang palanggana ng tubig at ngayon ay kailangan niya itong linisin ng mag-isa. Pagkatapos ay isinisi niya ang lahat sa kanyang sarili dahil sumunod siya sa mga utos ni Willin, kung hindi, hindi sana nalagay sa panganib ang buhay ni Ranol. Nang makita ito, agad na naupo si Ranol para alwin siya. At naalala na bago siya mawalan ng malay, nakita niya ang napakatapang na figura ng katulong. Ikinumpara niya, bata pa lang, palagi nang hinahangaan at sinusundan ng kabalyerong ito ang anino ni Kamot sa kagustuhang maging isang tapat na lingkod. Kaya naman, gustong-gusto na niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang Panginoon at agad na nagtungo sa kwarto nito. Pero pagkapasok niya sa loob, laking gulat niya nang makita ang eksenang pinipampam ni Kamot si Ranol nag-anyong lobo pa talaga siya para lang hayaan ang dalaga na matulog sa ibabaw niya. Agad namang napansin ni Kamot ang hindi mapakaling tingin ng kanyang knight. Naalala ng knight noong makuha niya ang posisyong hinahangad ng lahat, na talagang ikinapuri niya ng husto. Kahit ang ibang mga noble, inisip na hibang ang binata dahil pinili niyang pumanig sa unang prinsipe na si Kamot. Noong mawala si Kamot, halos mabaliw sa pag-aalala ang knight dahil alam niyang ang hayop na Willin na yon ang may gawa nito. Pero wala siyang magawa kundi ang maghanap ng maghanap, kahit parang wala ng pag-asa, hanggang sa bumalik ang prinsipe ng ligtas na may kasamang isang itim na uwak.
Dahil dito, sobrang sumama ang loob ng tapat na knight nang makitang ibinunyag ni Kamot ang sikreto ng kanyang pagbabagong anyo para lang sa isang uwak. Bukod pa roon, ang pagdedeklara ng Boskut ay maaaring maglagay sa buhay nito sa panganib, kaya hindi maintindihan ng binata kung sulit ba talaga ang lahat ng ito. Naiintindihan ni Kamut kung bakit ganoon ang reaksyon ng kanyang knight, dahil alam niyang higit sa sinuman, ito ang pinakatapat sa kanya. Pero kahit ganoon, itinago pa rin niya ang tungkol sa kanyang pagbabagong anyo, na tila ba may pagdududa pa rin siya rito. Kaya naman, pinakiusapan niya si Ranol na mag-anyong tao para ipakita sa knight na hindi lang siya basta-bastang uwak. Pero mas lalong natigilan ng binata dahil kung galing siya sa tribo ng mga ibon, dapat ay may mga pakpak siya, imbes na magmukhang 100% normal na tao. Nang malaman niyang kumain pala ito ng prutas na kodok at siya ang nagligtas sa buhay ni Kamot at nang utusan siyang protektahan si Ranol, may napagtanto ang knight. Dati, ang unang prinsipe ay isang taong walang pakialam sa mga babae, pero ngayon, may kayakap na siyang babae sa kanyang mga bisig. Pinatunayan nito na napakahalaga niya talaga para sa kanya. Agad niyang naisip ang sarili na pinagkakatiwalaan ng husto para protektahan silang dalawa. Pero sa pag-iisip pa lang sa eksenang ikinakasal ni Nakamot at Ranol at nagkakaroon ng mga cute na anak, nasusunod-sunod sa kanya kahit saan, napaluhod ang binata, at seryosong isinumpa ang kanyang buhay para matapos ang misyon. Para mapatunayang siya ang pinakamaasahang kanang kamay, nanaliksik ang kabalyero tungkol sa Boskut, pero agad siyang nahilo at sumakit ang ulo. Mabuti na lang, nariyan ang guwapong lalaki na mahilig magbasa at nag-aaral ng mabuti, kaya nahanap din nila ito. Pero ang laman nito ay isa lang sobrang ikling pangungusap. Ang Boskut ay isang sagradong tunggalian na nagpapasya kung sino ang tagapagmana. Lalo itong nagpaalab sa galit ng binata, habang iniisip na, ay, nakatulong ba to? Gusto na niyang hiwain agad ang walang kuwentang libro, gamit ang espada niya. Sa sandaling ito, nagpakita ang Marquis, matapos makitang tila nawawalan na ng pag-asa ang dalawa sa paghahanap. Kaya bukal sa loob siyang nag-alok na tumulong, kahit pabansagan siyang isang hindi tapat na lingkod. Sa mga kabataan dito, siya lang ang nakakaalam na ang kasalukuyang hari ang nanalo sa Boskot. Sariwa pa rin sa isip niya ang alaala ng araw na yon, at ang karumal-dumal na eksenang yon ay laging nagpapanginig sa kanya. Siguro ipinagbawal ang mga dokumento tungkol sa Boskot dahil masyado itong malupit at hindi na dapat pang ipasa sa susunod na henerasyon. Pero hindi niya gustong panghinaan sila ng loob dahil para sa Marquis, umaasa lang siya na mananalo si Kamot na may kaunting sugat lang. Ibig sabihin din nito, kailangan nilang may panlaban sa mga madayang laro ni Willin. Pero dahil may utos na nagbabawal sa mga maharlika na makialam, hindi siya basta-basta makakatulong. Sa halip, pinayuhan niya silang maghanap ng mga tala mula sa mga mabababang lingkod na siguradong mas maraming impormasyon. Pagkatapos magbabad sa tambak na libro, ganado pa rin ang kabalyero na gustong makipag-sparring kay Kamot dahil sa umaapaw na kumpiyansa. Habang ang huli ay humihilik pa sa tulog, ayon sa mga tala ng Royal Knight, nagsanay sila kasama ang dating emperador araw-araw. Ibig sabihin, sa panahon ng Boskut, may karapatan ang kabalyero na tulungan ang kanyang amo na magsanay ng hindi lumalabag sa anumang patakaran. Sa ngayon, ginagamit din ng gwapong lalaki ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para maabot ang Magic Tower at usisain ang mga matataas na salamangkero, porsigidong mahanap kung sino ang tumulong kay Willin. Nagulat siya rito, hindi inaakalang gagawin nila ang lahat ng ito para sa kanya, pero nag-aalala rin siya na baka mapahamak sila. Biglang bumalik si Geno sa anyong tao, halos hindi pa madilat ang mga mata, at pinayuhan si Kamot na magsanay kasama ang kabalyero dahil makakabuti lang ito sa kanya. Dahil nakasaksi na siya ng napakaraming kamatayan ng mga hayop. Minsan, ang isang malakas na isda ay natatalo ng mas mahina. Ganyan ang batas ng kalikasan, kaya hindi dapat maliitin ang kalaban, kahit pa ang Willin na yon ay puro yabang lang. Pero may kaba pa rin sa puso niya, at nanginginig niyang hinawakan ang damit ni Kamut, umaasang hindi ito mamatay. Kaya naman, dahil naantig sa pag-aalala ng magandang dalaga, napapayag siyang pumunta sa training grounds kasama ang kabalyero. Ang unang leksyon ay ang pag-iespada. Ang mga galaw ng espada ni Kamut ay hindi stable, masyadong magulo, at hindi siya makapag-concentrate. Mula sa itaas, kitang-kita niya kung ano ang inaalala nito. Kapag natalo siya, hindi lang siya ang mamamatay. Dahil sa bigat ng pasaning ito kaya siya nag-aalinlangan. Nang makitang ang isang nakakatawang karakter gaya ng kabalyero ay malaki ang naitutulong kay Kamut, Geno ay gusto ring may magawa para makatulong at nagsimulang bumuo ng plano. Hindi siya isang maharlika, at hindi rin siya mamamayan ng bansang ito. Kaya kahit makialam siya, hindi ito labag sa batas. Pero kung ang katawan ng uwak na ito ay kikilos ng padalos-dalos, siguradong magtatapos siya bilang isang 7-course meal, prito man o gisado sa lahat ng paraan. Habang nag-iisip, bigla siyang nakarinig ng 2 batang ibon sa tabi niya na nag-aaway sa pagkain. Nagka-ideya rito si Geno, at agad siyang nag-recruit ng mga talentadong individual, pero laking gulat niya nang magpakitang gilas ang mga ito ng nakakatakot na mukha. Tungkol naman sa ating lampang kalaban, nanginginig siya ngayon na parang jelly habang naaalala kung gaano kalakas si Kamut.
Tumalon-talon siya at nagtantrums na parang 3 taong gulang na bata, kaya naman ang dark mage sa tabi niya ay napanganga lang. Lumalabas na ang itsura ng matandang malapit ng mamatay ay isa lang disguise, sa katunayan, isa siyang binata na may mahabang buhok. Ang madilim na aura sa paligid ng lalaking yon ay agad na kumapit at pumasok sa katawan ni Willin. Pagkatapos ay nakiusap si Geno sa katulong na gawan siya ng maliliit na cookies para mapakain ang mga ibong yon. Sa pag-iisip pa lang sa kawan na yon ay nagdilim na ang mukha ng katulong, pagod na pagod sa ideya pa lang, lalo na ang kaibiganin sila. Sa harap ng 2 ibon na mukhang gangster, nanginginig si Geno na parang dahon, kahit pa mas malaki siya. Nang mapagtanto nila na ang uwak na ito ay nakakaintindi ng lengguwahe ng mga batang ibon na katulad nila, nalaman nilang nakakain si Geno ng sparkling fruit. Nagulat siya rito, dahil hindi niya inaakalang sa palasyong ito, may isa pang uwak na nakakain din ng parehong prutas. Dahil dito, sabik siyang makilala ang uwak na yon para matuto sa isang mas bihasang nauna sa kanya. Sa sandaling sinabi niya ang kagustuhang makita ito, agad na tumanggi ang 2 maliliit dahil walang pinapayagang magbunyag ng sikreto nito. Kailangan niyang tuklasin ito ng mag-isa. Pero inilabas ng 2 ang kanilang pagkagangster nang banggitin nilang nakalimutan ni Geno ang dapat niyang sabihin sa kanila. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay hanggang dapit hapon, laging nawawala sa pokus si Kamot, kaya tuloy siya sumasubasob sa lupa. Ang ugat ng problema ay walang iba kundi ang atensyon ni Kamot na nakatutok lang kay Geno na nakikipag-usap sa mga ibon. Agad siyang nag-imagine ng 7,000, 700, at 49 na senaryo kung paano nililigawan si Geno ng ibang mga uwak. Dahil dito, binunot ng mainit ang ulong kabalyero ang kanyang espada, gustong tadtarin ang mga karibal ni Kamot na ibon, kaya hindi na nakapagsalita si Kamot. Bakit parang mas mainit pa ang ulo mo kaysa sa akin? Pagkabalik nila, nalinaw din sa wakas na nakiusap si Geno sa mga batang ibon na espiya si Willin. Nang marinig ito, agad na lumungkot ang mukha niya. Mabilis niyang iniulat ang napagkasunduan ng 2 panig. Pumayag silang tiktikan ang salbaheng si Willin. Pumayag sila dahil, sa totoo lang, naiinis din sila sa lalaking yon. Dati, binabato sila ng gagong si Willin. Buti na lang may mga pakpak sila, kundi ay 1,000 beses na silang nag-reincarnate. Ang kanilang cute na itsura ay biglang nagbago at naging 2 basag-ulerong ibon, kinokotongan si Geno sa prinsipyong walang libre sa mundong ito, kaya takot na takot siya. Sa pagkaalam sa ginawa niya, naramdaman ni Kamot na nadamay niya ang isang nilalang na dapat ay malayang lumilipad sa langit. Ngayon, kailangan na niyang magtatakbo kung saan-saan para lang makahanap ng paraan. Inisip niya na ang mismong pag-iral niya ang nagbibigay ng hirap kay Geno, at ang laban niyang ito ang nagpapahirap sa taong mahalaga sa kanya, kaya hindi na alam ni Kamot ang gagawin. Nang makitang nag-overthink siya bigla, na baka mas masaya raw si Geno kung hindi sila nagkakilala, agad na hinawakan ni Geno ang kamay ni Kamot at itinanggi ito. Hindi dahil sa nag-aalala siyang hindi nito kaya, gusto lang talaga niyang makatulong. Nang marinig na ang taong mahalaga sa kanya ay nakikipaglaban para sa buhay nito, gusto rin ni Geno na tumulong, kahit konti lang. Maaari siyang lumipad kahit saan niya gusto, pero kapag nasa piling niya lang siya tunay na nagiging masaya. Sa oras na ito, hindi makahanap ng impormasyon ang gwapong lalaki, dahil maraming salamangkero ang ayaw madamay sa politika. Gusto niyang malaman ang pagkakakilanlan ng high-level mage na tumutulong kay Willin. At sa mismong sandaling yon, nag-uusap ang 2 sa isang silid, at lahat ay narinig ng 2 batang ibon sa labas. Ngayon, kailangang bayaran ni Geno ang kanilang bayad, ang mga mini cookies, para makuha ang kailangang impormasyon. Habang ang 3 naman ay nagtatago sa mga halaman para makinig sa mapanganib na bagay na yon. Nang makita kung gaano kagaling ang kanilang amo, lalong naging determinado ang kabalyero at ang katulong na maging kapakipakinabang. Nang makita nilang tapos na siyang makipag-usap, mabilis na nagtatakbo ang 2 para makuha ang chika, iniwan ang bilib sa sariling binata. Agad na inayos ni Geno ang kanyang mga balahibo ng may kumpiyansa. Ngayong nasa kamay na niya ang impormasyon, nagsimula na siyang magpasikat. Pero anong gulat nila? Ang mga sinasabi niya ay mahalagang impormasyon nga, pero idineliver sa lengguwahe ng uwak, kaw, 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 kaw. Kaya naman namutla ang lahat sa gulat, walang naintindihan sa kahit na anong nangyayari. Nang makita ang kanilang mga litong mukha, sinubukan ni Geno na magpaliwanag ulit, dinadagdagan pa ng makabayang body language, pero puro kaw, 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 kaw pa rin. Muli, pinagpawisan ng malapot si Kamot habang nanlalaki ang mga mata. Lengguwahe lang ba ng uwak ang ginagamit niya simula pa kanina? Wala talagang naintindihan kahit isa. Dahil dito, agad na nagdaos ng emergency meeting si Geno kasama ang uwak sa loob niya para isalin ang impormasyon sa lengguwahe ng tao. Sa wakas, naisalin na niya ang iniulat ng mga batang ibon. Dahil hindi sila marunong tumukoy ng tao, hindi nila mailarawan ang itsura nito. Ang natatandaan lang nila ay ang napakahabang balbas at boses na parang galing sa kailaliman ng impyerno. Marinig pa lang ay nakakatakot na. Mukhang malabo ang impormasyon, pero para sa gwapong lalaki, sapat na yon para malaman kung sino ito. Dahil wala nang iba kundi ang isang sikat at tanyag na high-level mage.
Ayon sa mga tsismis, hinahabol niya ang madilim na kapangyarihan ng demonyo, at ngayon ay nasa panig na siya ni Willin. Siguradong magiging sobrang hirap ng laban na ito dahil walang makapagsasabi kung anong pandaraya ang gagawin nila. Inakala ng guwapong lalaki na nakuha ni Kamut ang ganoong kahalagang impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang anino. Pero bakas ang sobrang pagmamalaki sa mukha niya nung banggitin niyang napakaaasahan nung impormante niya. Pero ang hindi niya alam, yung taong ipinagmamalaki ni Kamut ay kasalukuyang miserablo at pinagkakaguluhan ng mga maliliit na ibon na nanghihingi ng pagkain. Habang magkasama silang kumakain, damang-dama ni Geno ang tensyon sa paligid, kahit na pinipilit niyang magmukhang kalmado. Dahil ngayong araw nagaganapin ang boss coat, natatakot siyang baka ito na ang huli nilang pagsasalo. Sa mundo ng mga ligaw na nilalang, alam nilang dapat nilang pangalagaan ang kanilang katawan at tumitigil agad kapag nasugatan, dahil kung hindi ay hindi na sila makakapangaso. Pero dahil ito ay isang laban para sa trono, hindi maiiwasang makita ang makintab na ginintuong balahibo ni Kamot na unti-unti nang nababahiran ng madungis at pulang dugo. Dahil nakita niyang mas nag-aalala pa si Geno kaysa sa kanya, sinubukan niya itong pakalmahin at bigyan ng pampalakas ng loob. Pagkatapos, hiningi niya ang tulong nito para sa isang ritual ng swerte, pero ang ginawa ng loko, mapaglaro niyang tinakpan ang bibig nito at nagpadala ng halik, kaya naman ang puso ng dalaga, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buhay, ay tumibok ng mabilis at namula dahil sa kilig. Natawa na lang siya nang makitang bumalik si Geno sa pagiging uwak dahil lang sa kaunting pambobola gaya ng dati. Noong kumalma na siya, dumating na si Kamot sa arena ng duelo, kung saan nagtitipon ang lahat ng mamamayan para saksihin ang pagsilang ng bagong hari. Nang marinig ang mga hindi magagandang tsismis tungkol kay Kamot, nagnitngit sa galit ang knight at gustong turuan ng leksyon ang mga ito. Pero pinigilan siya ng guwapong lalaki. Akala mo siya ang mas matino, pero ang sabi lang niya sa binate, maghintay muna hanggang sa manalo si Kamot. Hindi pa naman daw huli ang lahat para parusahan ang mga iyon. Sa sandaling ianunsyo ang laban, pumasok na silang dalawa sa arena sa ilalim ng patakaran na kung sino ang mananalo ay siyang magiging hari. Habang naglalaban, bawal ang anumang pakikialam mula sa labas, at lahat ay mahigpit na binabantayan. Ang hindi inaasahan, nandoon din pala ang matandang high-level mage na tauhan ni Willin. Doon na nag-utos ang mismong emperador na simulan ang laban. Nagbagong anyo silang dalawa bilang lobo at mabilis na sumugod sa isa't isa. Dati silang masayang pamilya na binubuo ng 6 na miyembro. Akala ni Kamot, mananatiling ganun ang lahat habang buhay, parang sa mga kwentong fairy tale. Pero isang araw, nagsimulang magkasakit ang reyna. Ang emperador naman noon, tanging asawa lang ang inasikaso, at napabayaan na ang kanyang maliliit na anak. Dahil sa pangyayaring iyon at sa kawalan ng atensyon, naging makasarili ang pangatlong prinsipe at lalong naging mayabang. Sinamantala rin ng mga noble ang pagkakataong iyon para bumuo ng mga grupo at lahat sila ay sumusuporta sa lalaking iyon. Para mabawasan ang mga karibal, namatay ang pangalawang prinsipe sa isang aksidente raw sa kabayo, pero si Kamut na nasa lugar mismo noon ay hindi nagawang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Agad din siyang inatake ng isang figurang nakaitim hanggang sa mawalan ng malay. Sa sobrang gulat sa pagkawala ng kanyang pangalawang anak, pumanaw na rin ang reyna, at doon na nagsimulang magkawatak-watak ang palasyo. At dito na nga tatapusin ng dalawang magkapatid na mahigpit na magkaaway ang kanilang matagal ng pagkamuhi sa isa't isa. Sa puntong ito, medyo matagal na ang laban, at ang mga manonood ay naiinip na at hindi na makatagal sa panonood. Mas lalo silang nagulat na nakakayanan pa ni Willin ang ganito katagal. Biglang may dumating na katulong na hinahanap sila, gusto raw malaman ang nangyayari dahil malabo na ang kanyang paningin. Dahil mabait ang knight, agad niya itong pinaupo sa tabi nila. Nagulat siya at napaisip kung bakit siya nagpopo at opo sa isang katulong lang. Nang tignan niya ang matanda, napagtanto ng binate na ang taong ito ay may napaka-S. Hindi lang niya alam, kundi kilalang kilala niya kung sino talaga ang babaeng ito, pero nagpanggap siyang walang alam para na rin sa kanyang kaligtasan. Agad namang may napansing kahina-hinala ang guwapong knight kay Willin. Kahit pa lumakas ang puwersa nito, imposible namang tumagal siya ng ganoon katagal. Sa mapupula niyang mga mata at sa bilis niyang bumangon, kahit napatumba na, ang buong katawan niya ay naglalabas ng aura na parang pamatay tao at tila wala siyang nararamdamang sakit. Nang marinig ito, napagtanto rin ni Geno na talagang napakakakaiba nga nito. Kahit ang isang mabangis na oso ay hindi magkakaganito kabangis. Kapag nasasaktan, siguradong manginginig ang mga hayop, pero si Willin, parang wala lang. At noong kinagat niya si Kamot, talagang napanginig niya ang prinsipe sa sobrang sakit. Pinaalala nito sa kanya noong nag-aaral pa siya tungkol sa mga first aid sa dati niyang buhay para makatulong sa oras ng pangangailangan, kung saan kailangan niyang alamin ang lahat ng sandata na maaaring makasugat sa mga hayop. May isang bagay na talagang nakakapangilabot ang pinsalang nagagawa, at iyon ay ang taser. Ang reaksyon ni Kamut ngayon ay parang nakukuryente imbes na nakagat lang. Nang makita ang biglang pag-aalala sa mukha ni Geno, napangiti ang misteryosong matandang babae. Pumunta lang talaga siya rito para manood ng palabas, pero hindi niya inasahang makakahanap siya ng isang napakawiling uwak.
Mabilis na naalis ni Kamot si Willin sa ibabaw niya. Napagtanto rin niyang nasa ilalim ng isang sumpa ang buwisit niyang kapatid. Base sa tantya niya, walang pag-aalinlangang sumusugod sa kanya si Willin, mas mabilis at mas malakas ito ngayon, at parang wala na ring nararamdamang sakit. Alam naman niyang madaya makipaglaban si Willin, pero hindi niya akalaing magiging ganito ito kawalang hiya gumamit pipa ng mahika na hindi mapapansin ng mga miron. Pero wala siyang magagawa kundi ang magtiis hanggang sa mawala ang talab ng mahika kay Willin. Ito ay dahil nakinig siya sa payo ng gwapong lalaki kanina tungkol sa kung paano haharapin ang mga hayop na kinukulam o nasa ilalim ng itim na mahika. Kapag hindi mo alam kung anong uri ng sumpa ang dala ng kalaban, kailangan mo silang akitin para ubusin ang kanilang lakas. Lalo na kapag nilamon na sila ng itim na mahika o kahit ng isang sumpa, pinakamabuti na huwag mahawakan ang kanilang dugo. Kahit alam niyang napakahirap na kahilingan nito sa gitna ng laban, kailangan niyang baguhin ang kanyang diskarte para maiwasan ang sumumpang dugong iyon hanggat maaari. Sa sandaling ito, habang nakaupo sa itaas, hindi na mapakali ang gwapong lalaki sa sobrang kaba dahil alam niyang may kakampi si Willin sa konseho ng mga hurado. Nang makita ang mayabang na mukha ng matandang iyon, alam niyang kahit magpakita pa siya ng ebidensya, balewala rin ang lahat. Pero hindi naman sa wala ng paraan. Kung makikialam ang emperador at hihingi ng tulong sa mga salamangkero na mas mataas ang autoridad kaysa sa veteranong mago, o kung ang punong mago na pinuno ng Magic Tower ang lalabas para ibunyag ang katotohanan ito, baka sakaling may pag-asa pa. Pero hindi basta-basta nakikialam ang taong iyon, kaya napa. Sinubukan niyang magbabala na gumagamit ng mga pandaraya at laro si Willin sa laban, pero syempre, paano naman maiintindihan ng gwapong lalaking iyon ang sinasabi ng isang uwak? Kaya naman todo bigay si Geno sa pagpapaliwanag gamit ang kumpas ng kanyang katawan. Mabuti na lang at naintindihan ng knight ang senyas na kailangang nang itigil ang laban na ito. Matapos makakuha ng tango mula sa kanya, naging determinado ang binata at gusto na sanang tumalon agad sa arena para iligtas ang kanyang Panginoon. Buti na lang at napigilan siya agad ng gwapong lalaki. Sumingit din ang Marquis at nagsabing hindi sila dapat maniwala sa sinasabi ng isang ibon ng kamatayan. Dahil dito, nagnitnit sa galit ang tapat na knight para protektahan ang kanyang magiging amo, at agad siyang nagpakita ng pangil sabay singasing. Dahil dito, ang isang katulong na may mababang katayuan ay humingi ng tulong sa matandang babae na tila may pinakamataas na autoridad doon. Pero mukhang wala namang balak magsalita pa ang matanda, maliban na lang sa pagsasabing magtiwala sila kay Kamot. Bigla silang napatingin sa arena nang makarinig ng malakas na kalabog. Bumungad sa kanila ang imahe ni Kamot na dinadaganan si Willin at hindi ito pinalalaki sa sahig. Isang paa niya ang nakadiin mismo sa leeg ng matigas ang ulong lalaki, pinipigilan ito ng hindi man lang nagpapadugo ng kahit isang patak. Nakahinga na sana ang lahat ng maluwag dahil akala nila ay tapos na ang lahat, nang bigla na lang bumalik sa anyong tao ang lalaking si Willin. Nagbulungan ang lahat ng naroon at nagtataka kung gusto na ba nitong sumuko, dahil sa pagkakagising lang sa tunay na lakas maaring makuha ang korona ng hari. Pero ang lalaking iyon, hindi talaga alam ang lugar niya, at gusto pang magbaliktad ng sitwasyon. Siya na nga itong nandadaya, siya pa ang may ganang pagbintangan si Kamot, na gumagamit ng maduming taktika. Para mapatunayang gumamit nga ng mahika si Kamot, pinatawag niya ang mga bihasang salamangkero para inspeksyonin ang bata. Noong akala ni Willin na plansado na ang lahat ayon sa plano niya, itong mga veteranong salamangkero na magkakasabwat naman pala ay nagkunwaring nag-uusap ng patas. Ibinigay nila ang pinal na desisyon sa matandang salamangkero. Humakbang ito at nag-anunsyo, gamit ang palusot na nag-aral siya ng dark magic para lang malaman kung paano pupugutan ang mga demonyo. Dahil dito, iginiit niyang siguradong sigurado siya nang makita si Kamot gumamit daw ito ng itim na mahika, kaya malinaw na pandaraya ang ginawa nito sa laban. Itingala pa niya ang mayabang niyang mukha at nagbigay ng kunwari matibay na ebidensya. Sinabi niyang bago pa mag-awakening si Kamot, na wala raw ito ng ilang sandali. Kitang-kita ang tuwa sa mga mata niya habang ibinibigay ang huling banat, nagpanggap lang daw si Kamot na inatake para gamitan ng dark magic at kontrolin si Willin. Hindi pa nakontento ang sakim na matandang to sa pagdiin kay Kamot, dinamay pa niya pati ang gwapong lalaki at pinaratangang ito raw ang totoong gumamit ng itim na kapangyarihan. Dahil doon, mabilis siyang nagpaliwanag para linisin ang pangalan ni Kamot. Sinabi niyang nakakain lang ang bata ng bunga ng kozok at wala itong kinalaman sa kahit anong itim na mahika. Pero binalewala lang ang sinabi niya. Masyado raw kasing bihirang mahanap ang ganoong klaseng prutas, kaya paanong lilitaw yon sa mismong pagkakataong ito. Hindi siya manalo sa katwiran nila, lalo na't ginagamit nila ang kanilang posisyon bilang mga mataas na mage para ipilit na sila lang ang laging tama. Dahil dito, wala nang ibang nagawa ang gwapong lalaki kundi sumugal at sumugod sa gitna ng arena. Nagulat ang lahat, pero sa halip na gumawa ng gulo, lumuhod siya sa harap ng hari. Itinaya niya ang sarili niyang buhay para patunayan na inosente si Kamot. Siyempre, hindi lang siya ang naging mapangahas, dahil agad ding tumalon ang kabalyero para ipakita ang kanyang katapatan. Handa siyang mamatay kasama sila. Nang makita ito ni Kamot, kinilabutan siya nang mapagtantong ang sarili niyang kapabayaan ang nagtulak sa kanila sa maduming bitag ng kaaway.
Sa puntong ito, sawang-sawa na ang emperador sa drama kaya inutusan niya ang chief mage na humarap para ayusin ang sitwasyon. Nang tawagin ang pangalan niya, tumayo agad ang matandang katulong, kaya naiwang tulala ang lahat. Sa pagkakita sa isang simpleng babaeng tulad niya na suot ang maringal na kasuotan ng isang royal mage, napatunayang siya nga ang chief mage. Pagkakita pa lang sa kanya, kinuwestiyon agad ni Willin ang matanda at tinanong kung bakit siniguro nitong hindi darating ang babae rito. Pero bago pa siya makapagpaliwanag o makatakas, agad siyang iginapos ng mga gintong kadena kasama ang 3 pang veteranong mage. Dahil nabunyag na ang lahat, agad na inilantad ng emperador ang mga kasuklam-suklam na plano ni Willin, kaya naman napaigtad ito at nabulol, hindi na nakapagsalita pa. Dahil hindi nakatala ang mga laban sa Boscot, pati ang mga tuntunin at mga kasali ay walang dokumento, kaya walang nakakaalam ng katotohanan. Pero bilang isang taong lumahok at nagwagi sa trono, sigurado ang emperador na ang pandarayang ginawa ni Willin ay sinubukan na rin sa kanya noon. Noong panahong iyon, hindi ito nabunyag dahil kaya niya itong ayusin ng mag-isa. Ang tanging pagkakamali lang ni Willin ay ang pagiging tanga at pagtalikod agad sa mga tauhan niya. Kung tinulungan sana siya ng emperador, baka hindi naging butas-butas ang plano niya. Ang mapahiya sa harap ng lahat ay hindi lang nakakahiya, kundi nagtulak din sa kanya sa alanganin. Dahil dito, lalo siyang nagpanik. Kahit huli na, tumanggi ang Dark Mage na sumuko at ginamit ang mahika niya para kontrolin si Willin. Pinatalim niya ang kanyang mga kuko bago pa man makapagdeklara ng panalo ang emperador. Unti-unting nagbago ang anyo ni Willin hanggang sa maging isang lobo ang buong katawan nito. Mapilit pa rin niyang gustong agawin ang pwesto ng emperador, kaya naman nawala sa sarili si Willin at biglang sumugod para patayin ang sarili niyang ama. Chill lang na nanonood ang Dark Mage habang pinahihirapan sila dahil hindi pa tapos ang laban sa Boscot kaya labag sa batas ang makialam. Kahit nakikita niyang nanganganib ang ama niya, hindi makagalaw si Kamut dahil sa mga itim na bagay na nakapulupot ng mahigpit sa buong katawan niya. At gaya ng inaasahan, muling lumitaw ang kanyang figura, at gamit ang matatalim na kuko, kinalmot niya ang mukha ni Willin hanggang sa mawasak ito. Galit na galit si Willin dahil paulit-ulit na nahahadlangan ang mga plano niya. Siya na nga itong kontrabida, pero naiinggit pa rin siya kay Kamut dahil sa dami ng tumutulong dito. Kaya naman agad na naglabas ng dark energy si Willin, at lalong naging malakas. Nang makita ang nangyayari, tinanong agad ng Chief Mage ang Dark Mage kung ano ang ginawa nito kay Willin, pero nanatili itong tikom ang bibig. Laking gulat nila nang aminin nitong itinanim niya ang mga madidilim at baluktot na kaisipang iyon sa utak ng bata simula pa noong maliit pa lang ito. Biglang naghiwa-hiwalay ang katawan niya at naging abo dahil pansamantalang sisidlan lang pala ito, kaya madali siyang nakatakas. Hindi siya agad nakakilos dahil hindi niya inaasahang ganito ang mangyayari. Nang mawala ang salarin, kailangan na niyang tignan ang kalagayan ng emperador. Mabuti na lang at naging bayani si Ranol, kung hindi, baka nasa hukay na siya ngayon. Samantala, hirap na hirap ang mga natitirang tao sa pakikipaglaban sa mga Dark Phantom. Sobrang gulo ng paligid. Pero si Kamut, nakagapos pa rin sa mga itim na kadenang iyon, ipit sa isang desperadong sitwasyon na walang kawala. Punong-puno ng sugat ang katawan niya mula sa mga naunang laban, at sobrang sakit na nito. Pero nang makita niya ang maliit na figura ni Ranol na pilit siyang binibigyan ng oras, napatid niya ang mga kadena. Sugod agad si Kamut sa nagwawalang si Willin, ibinuka ang kanyang matatalim na panga, at kinagat ng malakas ang leeg nito hanggang sa matalo niya ito. Idineklara ng emperador si Kamut bilang panalo. Matapos ang laban, walang pagod na hinanap ng ibang mga mage ang Dark Mage na yon. Habang nakakulong si Willin, nanatiling nakaratay ang nanalo sa loob ng ilang araw. May lumitaw na mga marka ng sumpa sa kamay ni Kamut pero nagtulong-tulong sila para masira ito. Sa wakas, nagising din siya at nakita si Ranol na nakahiga sa tabi niya. Nang makita si Ranol na pinapalo at minumura siya, nagbulungan ng iba na baka nag-aaway lang ang magkasintahan, kaya agad silang umalis para hindi maging third wheel. Alam na alam ni Kamut ang sitwasyon kaya wala siyang nagawa kundi pigilan na lang siya. Sa tuwing naiisip lang ni Ranol na nakaratay ito at walang malay, hindi niya mapigilang mapaiyak. Nataranta si Kamut nang makitang humahagulgol si Ranol, kaya wala siyang nagawa kundi humingi ng tawad. Nang kumalma na siya, nakaramdam siya ng hiya at naisip na para siyang bata, bakit ba kasi siya nag-iiyak ng ganoon? Sobrang hiyang-hiya siya na parang gusto na lang niyang magpalamon sa lupa. Biglang may kumatok sa pinto dahil may gustong pumasok. Pagkakita rito, bumalik agad siya sa anyo ng isang uwak para makatakas sa hiya. Pagkatapos ay dumating ang balitang nakakagulat ang Chief Mage pala ay hindi lang basta magaling, kundi naging guro rin ng emperador noon. Pero ibinaling niya ang atensyon kay Ranol at tinitigang mabuti, sabay sabing hindi lang siya isang ordinaryong uwak, di ba? Walang makakalusot sa kanya, pero ngayong emperador na siya, wala nang dahilan para magtago pa. Pero gusto pa ring hingi ni Kamot ang opinyon ni Ranol. Sinabi niya rito na kahit wala na ang panganib, kung ayaw niya talaga, hindi niya kailangang maging tao. Siyempre, hindi na nag-atubili si Ranol at agad na ipinakita sa kanila ang anyong tao niya. Halos mamatay sa gulat ang gwapong lalaki,
na hindi akalaing ang uwak na balak niyang gawing labrat ay nagiging tao pala. Pero tila alam na ng Chief Mage na ang dahilan ay ang prutas na kozok. Dahil noong kabataan niya, pinag-aralan niya itong mabuti at naglibot sa buong mundo para mag-imbestiga. Suwerte namang nakatagpo siya ng isang babae na may kakayahan ding mag-anyong tao mula sa pagiging uwak. Pagkarinig nito, sobrang na-excite si Ranol kaya sumingit agad siya para itanong kung nasaan na ang taong iyon at kung buhay pa ba ito. Dahil ang karaniwang buhay ng isang uwak ay 10 hanggang 15 taon lang. Kung magiging tao siya, hindi pa alam kung hahaba ba ang buhay niya o hindi. Dahil sa taranta ni Ranol, nag-alala si Kamot kaya bumangon siya kahit pinagbabawalang gumalaw. Imbes na sagutin ang tanong niya, binalik ng Chief Mage ang tanong kay Ranol kung ano ang nararamdaman nito sa katotohanang napakaikli lang ng buhay niya habang kasama ang mga taong ito, na parang isang mabilis na pakikipagsapalaran lang. Nang walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kamay ni Kamot at sinabing kung maikli lang ang oras niya, mas pahahalagahan pa niya ang mga taong ito at ang bawat sandali para magkaroon ng isang masaya at makabuluhang buhay. Pero bago pa man matouch si Kamot, hindi doon huminto si Ranol at sinabing gusto niyang humanap ng paraan para mabuhay ng kasing haba ng salinta. Nang makita ang kanilang nag-aalab na sigla at ang napakapositibong espiritu, pinutol niya ang usapan nila. Hindi niya hinayaang masyado silang magpadala sa madamdaming eksena, dahil sa totoo lang ay buhay pa ang taong uwak mula noon. Noong una, dapat ay magkasama silang pupunta kay Ranol ngayong araw, pero dahil sa katandaan at panghihina ng katawan, mas pinili na lang niyang matulog muna sa bahay. Mukhang kailangan pa ng higit na pananaliksik, pero siguradong ito ang milagrosong epekto ng bungang kozok, kaya hindi na kailangang mag-alala. Nang marinig iyon, halos hindi na makatayo si Ranol sa sobrang tuwa, nagpasalamat siya sa langit sa tindi ng kagalakan. Isa rin pala iyon sa mga dinadala sa loob ng punong salamangkero, pero pagkatapos ng napakaraming mahihirap na taon sa piling ng isa't isa, hindi pa rin siya sumusuko sa pag-aaral tungkol sa bungang kozok. Kaya naman, ang paglalantad sa tunay na pagkatao ni Ranol ngayong araw ay walang ibang layunin kundi ang hingin ng tulong niya para maging paksa ng eksperimento. Siyempre, agad siyang pumayag dahil gusto rin niyang malaman ang higit pa tungkol sa sarili niyang katawan. Biglang nagbigay ng kondisyon si Kamot at inilabas ang kuwintas na nalaglag ni Ranol noong makidnap siya kanina. Inaasahan niyang matutulungan siya ng punong salamangkero na gawin itong isang orasyon para maprotektahan ang dalaga. Dahil ang pangyayaring iyon ay nakatanim pa rin sa isip niya. Dahil medyo maliit lang ang batong ito, hindi ito makakapaglaman ng napakaraming mahika. Kaya naisipan niyang gamitin ito bilang instrumento para lumagda sa isang kasunduan sa espiritu. Dahil siya ay isang uwak na palaging lumilipad sa ilalim ng asul na langit, ang pagpili sa espiritu ng hangin ang pinakaangkop. Mukhang nag-aalala ang gwapong lalaki, dahil ang ugnayan sa espiritu ay nangangailangan ng mataas na affinity, at wala pang kaso na kinasasangkutan ng isang hindi tao noon. Pero hindi na kailangan ang pag-aalalang iyon, dahil sa halip na mag-isip ng sobra, dapat na lang makibagay sa matataas na lugar. Isa siyang uwak na nagtataglay ng medyo malaking halaga ng mahika. Sa katunayan, halos walang nakakaalam sa pinagmulan ng bungang kozok. Nagsimula itong matagpuan sa iba't ibang lugar ng walang pagkakatulad. Maiintindihan ng isa na sa pagitan ng mga lobo at mga itim na ibon, mayroong isang espesyal na koneksyon. Habang pinapatunayan ng mga ibon ang kanilang presensya kahit saan, nabuo ang bungang kozok. Ang uri ng bungang iyon ay nakalaan lang talaga para sa mga uwak mula pa noong simula. Napaurong si Ranol ng may iguhit na magic circle sa paligid niya. Sa panahon ng ritual, kailangan ng matinding konsentrasyon, kaya ang kabalyero at ang katulong ay inatasang magbantay ng maigi sa paligid. Ngayon, ang guwapong lalaki na ang magkokontrol sa mahika sa paligid para mapanatili itong neutral. Malinaw ang pagkakahati-hati ng trabaho, pero siya lang ang nanginginig na parang dahon sa sobrang takot. Agad na tinakpan ng punong salamangkero ang mga mata ni Ranol at ginabayan siya patungo sa mundo ng mga espiritu ng hangin. Gaya ng inaasahan, dinala siya sa isang ganap na kakaibang dimensyon, kung saan maraming mapuputing hayop ang lumulutang sa paligid. Habang tumitingin sa paligid at nakikitang walang pumapansin sa kanya, sa wakas, isang maliit na nilalang ang huminto nang makita ang mukha ni Ranol. Napakadali lang din ng pakikipag-ugnayan sa espiritu, kapag nahanap mo na ang nararapat para sa iyo, kailangan mo lang tawagin ang pangalang lilitaw sa iyong isipan para makumpleto ito. Matapos tawagin ang pangalan nito, agad na naglabas ang maliit na nilalang ng isang napakainit at maayos na liwanag. Naging matagumpay ang pagkakabit ng kaluluwa. Bumalik siya sa alagang hayop sa kanyang mga kamay, at nagbago na rin ang kanyang interface. Ang mga damit dito ay nagbabago depende sa mood ng may-ari. Talagang mundo ito ng laro, kaya kahit ano ay posible. Tinanong ni Ranol ang kanyang alaga kung mukhang astig ba ang skin na ito o hindi, pero nagkamot lang ng ulo ang maliit na nilalang dahil wala itong konsepto ng ganda o pangit. Sa puntong ito, natapos na ang punong salamangkero at maayos na umalis. Pero nakiusap ang makapal ang mukha na si Kamot na sana ay magdahan-dahan siya para ma-enjoy ng magkasintahan ang kanilang honeymoon.
Gayunpaman, hindi pa ganap na nawawala ang panganib, dahil tingnan niyo ang kalagayan ni Willin. Ang buhok niya ay naging itim dahil sa maitim na mahika. Kung pababayaan siyang ganito, siguradong mauuwi siya sa dambana, kasama ang mga ninuno. Bilang nagwagi, si Kamut ang binigyan ng karapatang magpasya kung anong gagawin sa kanya. Pero hindi pa rin niya alam ang gagawin sa wala ng pag-asang bunsong kapatid. Sa kabila nito, ang desisyon niyang humanap ng paraan para iligtas ang buhay ni Willin ay ikinagulat ng huli. Pero matatagalan pa bago siya magbago ng landas. Agad itong nagwala at sumigaw na kung magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay, siguradong maghihiganti siya ng may kasamang interes. Gayunpaman, sa harap ng nagwawalang asong ulol na ito, hindi na nag-abala si Kamot. Patuloy ang pagsigaw ng binata sa loob ng selda, pero binaliwala lang siya ni Kamot na walang pakialam sa kanya. Gaya ng inaasahan niya, may paraan para maisalba ang sitwasyon ni Willin. Naglabas siya ng isang mahiwagang kagamitan, isang tali ng aso. Isa itong kwelyo na ipinamana pa mula sa dating emperador. Ang sinumang matatalian nito ay magiging masunurin na parang tuta, at ang kapangyarihan ng lobo ang magtataboy sa mga anino. Nang marinig na ituturing siyang parang aso, agad na nagpumigla si Willin. Ang tanging mahalaga lang sa kanila ay kung makokontrol nila ang lalaking ito, makakakuha sila ng impormasyon tungkol sa itim na salamangkero. Sa wakas, tinapunan din siya ng tingin ni Kamot. Huminto ito at ngumiti ng napakaliwanag na parang may 7,000 filter, at nangakong pagkatapos iligtas ang buhay ni Willin, pahihirapan niya ito ng higit pa sa kamatayan. Dahil dito, sobrang pinawisan sa takot ang ating naligaw na aso. Tawa naman ng tawa si Ranol nang makitang ang dating hambog na si Willin ay kailangan na ngayong magwalis at maglinis na parang isang utusan. Habang sinusubukan niyang magtrabaho, agad siyang nilapitan ni Ranol para asarin, at pati ang alaga nito ay iginalaw pa ang puwit sa harap ng mukha niya. Hindi na matagalan ang kahihiyan, sumigaw ng malakas si Willin at nagmalaki. Pero kabaligtaran ng kanyang matapang na asal, wala siyang magawa sa kanya, habang ang kanyang mga kamay at paa ay patuloy sa pagtatrabaho ng todo. Sa puntong ito, pati ang katulong ay nagulat sa itsura ng silid. Itinama siya ni Ranol at sinabing simula ngayon, hindi na prinsipe si Willin. Hapong-hapo at halos hindi na makahinga, lumabas ang pagiging sadista ng katulong dahil sa sobrang tuwa sa kanyang mga mata. Agad na dinala ng katulong si Willin sa storage room para linisin ito, na naging sanhi upang ang ating bida ay. Kaya naman, gustong gamitin ni Kamot ang mapayapang pagkakataong ito para ipakilala siya sa buong bansa, para mas madali na para sa kanya ang kumilos sa katawan ng tao sa hinaharap. Pero syempre, hindi ito magiging madali. Siguradong maraming pupunahin ang mga tao, kaya gumawa siya ng isang desisyong talagang makayanig mundo. Dahil naging tagapagmana na siya at naghahanda ng umakyat sa trono, gusto niya itong isama para makaharap ang kanyang ama. Sa sandaling sabihin niya ito, hindi napigilan ni Ranol ang pagpawisan ng malapot, habang sumisigaw sa loob niya, ano ba to? Ang marinig pa lang ang salitang formal na pagpapakilala ay kinatatakutan na niya ng husto, iniisip kung ang buhay ba niya ay magiging isang madamdaming trahedya. Isipin pa lang ang klasikong eksena kung saan may ihahagis na tumpok ng pera sa mukha niya para pilitin siyang iwan ang anak nito ay nanginginig na siya na parang dahon. Pero syempre, si Kamot, na may aura ng isang dominanteng CEO, ay hindi papayag na mangyari iyon at determinadong kumbinsihin ang kanyang ama na tanggapin si Ranol. Tunay ngang isang lalaking tapat sa kanyang mahal. Sa oras na ito, mabilis siyang dinala ni Kamot sa anyo ng isang uwak. Agad na nagsalita ang emperador, binabati ang susunod na emperador. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanyang kutis, mas malala ito kaysa noon, na tila ba maaari na siyang pumanaw anumang oras para makasama ang kanyang mga ninuno. Nang hindi na nagpapaligoy-ligoy pa, agad na hiniling ni Kamot kay Ranol na magpakita sa kanyang amang hari. Mabilis siyang nagbagong anyo sa isang dalaga. Sobrang mahiyain, dali-dali siyang yumukod ng may pagkailang. Ang pormal na kagandahang asal ay hindi naman kailangan para sa isang taong malapit na sa kamatayan gaya niya, pero kailangan niyang matutunan ito dahil siya ang magiging reyna ng bansa sa hinaharap. Dahil dito, pareho silang namula ng husto, hindi inaasahan na nakita na niya ang lahat ng mangyayari. Nang makitang maayos na ang kalagayan ng kanyang anak, naging payapa ang loob ng ama na umalis na, syempre, wala nang iba kundi para makasama ang kanyang yumaong asawa. Dahil ngayon ay kontento na siya, hindi lang dahil nahanap na niya ang kanyang tagapagmana, kundi dahil dinala pa ng kanyang anak ang magiging manugang para makaharap siya, pero sapat na ang lambingan. Pinagalitan ng amang hari si Kamot, sinasabi sa kanya na kailangang mayroon siyang tamang aura at lakas para maprotektahan ang kanyang kabiyak. Ano man ang sabihin ng mundo, iyon ang gumagawa sa isang tunay na lobo, pagkatapos ay lumingon siya kay Ranol, na ikinatatakot naman ng dalaga sa takot na baka mapahamak siya. Pero hindi inaasahan, dahan-dahan lang na hinawakan ng lalaki ang kamay ng kanyang manugang. Patuloy siyang nagpayo na maging mapagpasensya sa kanyang anak, dahil ang tribo ng mga lobo ay may tradisyon na sobrang baliw sa kanilang mga kabiyak, kaya baka medyo nakakairita siya. Kung may mangyari man, pag-usapan niyo lang ng maayos, wag mo siyang hihiwalayan, anak ko. Akala niya ay isang mahigpit at malamig na tao ang emperador,
Pero laking gulat niya na isa pala itong napakabait na ama na nagpagaan kahit paano sa loob niya. Paglabas nila, sa wakas ay inilabas na ni Ranol ang kanyang pag-aalala. Paano ba siya biglang nagkaroon ng asawa nang wala sa oras? Nang makita ang malungkot na itsura ni Kamot na tila nakababa ang mga tainga, nagulat siya dahil sa totoo lang ay medyo nalilito pa rin si Ranol. Ang nararamdaman niya ba para rito ay tunay na pagmamahal? Baka kaya lang siya nagkakaganito ay dahil nakatagpo niya ang paborito niyang karakter sa laro. Takot na takot siya kung magkakaroon ba talaga ng masayang pagtatapos gaya ng sa mga kwentong pambata. Sobra ang kaba niya na baka isang araw, biglang lumitaw ang bidang babae, at ayon sa orihinal na kwento, papatayin nito si Kamot. Dahil sa takot na yon, nanginig at nag-alangan si Ranol. Kasi kung lilitaw ang taong yon, susunod ang lahat sa orihinal na takbo ng istorya. Maglalaho ba si Ranol na parang bula sa dagat, dahil lang sa isa siyang taong hindi naman dapat narito sa mundong ito? Pero ang pinakakinatatakutan niya ay ang hindi niya matupad ang pangako niyang mananatili sa tabi niya habang buhay, at ang pinakamasasaktan sigurado ay si Kamot. Kaya naman, sa mismong sandaling ito, nagpasya si Ranol na sabihin na ang nasa loob niya. Sinabi niya na hindi siya sigurado kung ang nararamdaman niya para sa kanya ay pagmamahal lang bilang pamilya o pag-ibig na talaga, habang ang mga kamay niya ay hindi tumitigil sa panginginig. Kabaligtaran sa takot niyang baka madismaya ito, hindi inaasahang hinawakan lang ng dahan-dahan ni Kamot ang kamay ni Ranol. Nagpasalamat siya dahil hinayaan siyang malaman ang tunay nitong nararamdaman, tapos ginamit niya ang pagkakataong ito para umamin na ang puso niya ay noon pa man nakatutok na kay Ranol mula sa simpleng kilig hanggang sa sobrang pagsiselos, na pati ibon ay hindi pinatawad. Walang nakakaalam kung ano ang naramdaman ng isang prinsipe na hindi na kayang magtiwala sa kahit sino matapos siyang pagtaksilan ng sarili niyang guro, lalo na nung akala niya ay mamamatay na siya dahil hindi siya makapag-awaken, gaya ng nakita ng lahat. Pero bigla siyang dumating. Isang ibon na pinaniniwala ang malas ay nagdala pala ng swerte kay Kamot. Simula nang makilala niya ito, nagbago ang takbo ng buhay niya. Hindi na niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Mula noon, lagi na siyang may mga taong mapagkakatiwalaan at susuporta sa kanya. Sa pagsasabi ng mga ito, hindi sinusubukan ni Kamot na pilitin siya, gusto lang niyang ilabas ang nasa puso niya. Nakiusap siya na bigyan siya ng pagkakataon at payagan siyang ituloy ang panliligaw sa nararamdamang ito, na nagpakilig naman ng husto sa puso ni Ranol. Pero hinalikan niya ang kamay nito at hinila ang dalaga sa bewang. Ganito ba talaga ang itsura ng nagpapaalam? Pero ang pagtitig sa mga nagniningning na gintong matang yon ay tila naglagay ng gayuma sa kanya. Kahit ayaw niyang pumayag, napilitan siyang sumuko. Umaasa lang siya na maayos na ang lahat ng mabilis para maharap na niya ang sarili niyang nararamdaman. Makalipas ang halos isang linggo, pumanaw na ang emperador matapos ang ilang buwan ng nakakapanghinang sakit. Bago pumanaw, hindi niya nakalimutang utusan ng Chief Mage na suportahan ang bagong hari na si Kamot. Gayunpaman, bilang isang ama, umaasa siyang mahanap ng kanyang anak ang kaligayahan, hindi gaya ng naging buhay niya. Sa wakas, maaari na niyang ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga ng mapayapa. Ang kanyang asawa, na matagal nang pumanaw, ay palaging naghihintay sa kanya roon para muli silang maglakad ng magkasama. Matapos mawala ang kanyang ama, hindi makaiyak si Kamot, naupo lang siya sa katahimikan ng matagal na panahon. Dahil sa ngayon, siya na ang pinuno ng bansang ito, at hindi siya pwedeng manghina, agad niyang isinubsob ang sarili sa trabaho sa harap ng napakaraming dokumento. Lahat ng natitirang grupo ni Willin ay nalipol na, pero wala pa ring bakas ng Dark Mage. Tungkol naman sa kanya, sa ngayon ay nakatago lang siya sa isang sulok, naglalarong mag-isa na parang walang kasama. Kasi ang lahat sa palasyo, mula taas hanggang baba, pati na ang pinakamababang katulong, ay lunod na sa mga deadline para mabilis na maihanda ang koronasyon. Pero sa gitna ng ganitong kaabalahan, may isa palang taong may oras para itulak ang pinto at biglang pumasok. Ang cute na batang ito ay walang iba kundi ang bunsong kapatid ni Kamot. Ang pangalan niya ay Sephia, ang bunsong prinsesa ng Wolfric. Noong panahong pumanaw ang Empress at ang pangalawang prinsipe, para maprotektahan siya sa agawan ng kapangyarihan, may ipinadala para ilabas siya sa palasyo ng hari. Mula noon, mag-isa lang na nakatira si Sephia kasama ang kanyang yaya, at paminsan-minsan siyang binibisita ni Kamot. Matapos kumalma ang lahat sa palasyo, at pumanaw ang emperador, agad siyang ibinalik para makapiling ang kanyang kuya. Ang sobrang cute na itsurang ito ay nagpalambot sa puso ni Ranol, pero ang tingin ng bata sa kanya ay hindi pala kaibigan. Kasi nitong mga nakaraang araw, tuwing pupunta siya sa kwarto ng kuya niya, lagi niyang nakikita ang itim na uwak na ito. Agad siyang nagpakita ng sobrang pandidiri, binuksan ang bintana, at itinaboy siya palabas dahil ang mga itim na ibon daw ay simbolo ng kamalasan. Dahil dito, nahilo sa pagkalito si Ranol. Hindi pa nga lumilitaw ang bidang babae, pero kinamumuhian na agad siya ng hipag niya. Dahil hindi alam ang gagawin, agad siyang nagpakyut ng husto. Pero paano naman maiintindihan ng isang bata ang wika ng mga uwak? At hindi naman siya pwedeng biglang magbagong anyo bilang tao na lang ng ganoon-ganoon lang. Kaya naman, sa 36 na taktika, ang pagtakas ang pinakamagandang opsyon.
Agad siyang dumapo ng mayabang sa itaas ng kanyang maalamat na kabinet. Sobrang nagulat dito si Sefia, dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong kawalang hiyang uwak. Pero huwag niyo isiping dahil maliit siya ay wala na siyang magagawa. Agad siyang kumuha ng upuan at tumuntong doon. Habang nakikita ang bata na umuuga-uga sa nanginginig na upuan, halos lumabas ang puso ni Ranol sa kanyang dibdib. Mabuti na lang at dumating si Kamot sa tamang oras. Sa sandaling makita niya ang kanyang kuya, nawala sa pokus ang bata, agad na nadulas, at nahulog. Akala ni Ranol ay sigurado ng biyak ang puwit at basag ang ulo nito. Pero hindi inaasahan, mabilis na kumilos si Ranol, gamit ang kanyang wind magic para palutangin si Sefia sa hangin. Tarantang tumakbo si Kamot at niyakap ang kapatid para tignan kung may masakit ba rito. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong pinangaralan na hindi lahat ng itim na ibon ay nagdadala ng malas at itinulak ang bata sa harap para makapagpasalamat kay Ranol. Kahit ayaw makipag-usap ng bata sa isang uwak dahil tagapagligtas niya ito, masunurin siyang nagpasalamat. Pero ang lahat ng malilikot na kilos ng bata ay dahil lang sa gusto niyang masarili ang kanyang kuya. Ang lahat ay nagsimula sa kanyang yaya. Tuwing ayaw matulog ng bata, tatakutin siya nito na may itim na ibon na darating at kukuha sa kanya. Mula noon, nagkaroon siya ng matinding phobia. Bukod pa rito, isa na lang ang natitirang kapatid ni Sefia. Kaya naman, natatakot siyang makidnap si Kamot kaya siya nagkakaganito para protektahan ang kaisa-isa niyang pamilya. Habang nakikita ang masunuring bata na mukhang malungkot, hindi niya alam ang gagawin para mapasaya si Sefia. Ginamit niya ang kapangyarihan ng espiritu para gumawa ng kwartong puno ng mga paru-paro at napakagandang kulay rosas na mga bulaklak. Dahil dito, agad na naging masaya muli ang bata, nagbubunyi dahil sigurado na siyang hindi nakukunin ang kanyang kuya. Nagsalita naman si Kamot para sa kanyang kapatid, humihingi ng paumanhin sa naging asal nito. At pati na rin sa buhok nitong gulo-gulo na parang pugad ng uwak na mukhang istilong taong 2,000 dahil lang sa sobrang paghimas ni Sefia sa ulo niya. Gamit ang pagkakataong ito, gusto rin niyang humingi ng pabor sa kanya. Akala ni Kamot ay hihingi siya ng pera, ginto, mamahaling bato, o dambuhalang brilyante. Pero sino ang mag-aakalang ang gusto lang ni Ranol ay pahintulot na makapaglaro kasama si Sefia? Dahil isa siyang taong mahilig talaga sa mga bata, kaya nga siya nagtrabaho sa zoo noong una para makita ang kanilang mga ngiti. Sa pag-iisip pa lang kung gaano kalungkot ang batang ito na namumuhay ng mag-isa, na sobrang layo sa labas ng mundo, gusto siyang aluin ni Ranol at bigyan ng saya si Sefia gaya ng ibang mga bata. Siyempre, ang makitang nagkakasundo silang dalawa ay walang problema, pero ang matanda ng si Kamot ay nagsiselos pa rin at gusto ring mapansin. Ang pagmamaktol na ito ay nagparamdam kay Ranol na parang sasabog ang puso niya sa sobrang kilig dahil hindi niya ito makayanan, napatitig na lang siya at hindi makagalaw. Sa nakitang ito, naisip niya na baka dahil bago pa lang itong naging tao, ang pagbabagong anyo sa kanyang anyong lobo ay mas magiging kaakit-akit. Pero sa halip, nagising lang nito ang instinto ng pagiging hayop sa loob niya. Sa oras na ito, ang Marquis ay nasa labas, humihinga ng malalim para kumuha ng lakas ng loob bago pumasok para makita si Kamot. Pero gaya ng dati, ang makita si Ranol ay nagpapakaba at nagpapanginig sa kanya sa takot. Lumalabas na ang biglaan niyang pagbisita ay hindi para sa mga usaping politika, kundi para mag-abot ng isang tumpok ng mga resume ng mga babaeng pwedeng maging empress. Dahil dito, sobrang nagalit si Kamot kaya nabali niya ang panulat sa kanyang kamay, dahil ang mga lobo ay hindi ganoon pumili ng kanilang makakasama sa buhay. Matagal nang nagsilbi ang Marquis sa yumaong emperador, kaya naintindihan niya ito ng mabuti, pero sa ngayon, wala silang pagpipilian dahil ang sitwasyon ng imperyo ay delikado. Ang isang bansang may hari ay hindi pwedeng walang reyna. Kaya naman, naghanda siya ng isang napakahabang listahan ng mga kandidata na pwedeng magbigay ng suportang politikal para kay Kamot. Pagkarinig nito, nagtanong siya kung ano ang mangyayari kung sakaling ang taong gusto niyang gawing empress ay isang tagalabas. Alam ni Kamot na ang mga salita niya ay nagbibigay ng pressure kay Ranol, pero ang mga lobo ay iisa lang ang nagiging kapareha hanggang sa mamatay. Kaya sa pag-iisip pa lang na magpapakasal sa iba ay pakiramdam niya ay wasak na siya hanggang sa punto na mas pipiliin pa niyang hayaang maging hari si Willin. Naintindihan ni Ranol ang nararamdaman niya, pero hindi siya sigurado kung may tiwala ba siya sa sarili dahil hindi naman niya alam ang kahit anong simpleng kagandahang asal. Pero saan pa ba siya tatakas mula sa kanyang mga kamay gayong siya, na isang tuso at mapaglarong tao, ay nakalkula na ang lahat at tiyak na gagamitin ang linyang, maging empress ko. Sa wakas, dumating na ang araw na ito, at lahat ay sobrang kinakabahan. Hindi lang ang gwapong mage kundi pati ang knight ay naiiyak sa tuwa na sapat na para bahain ang buong kontinente. Coronation Day ngayon, hindi libing, ano ba kayo? Agad namang nagmungkahi ang katulong ng paraan para sumigla sila. Naalala nila na si Willin ay nakatenga pa rin sa paglilinis at hindi makakadalo, hirap at nagdurusa, na nagbigay sa kanila ng sobrang kasiyahan. Napakabilis, nagsimula na ang seremonya ng koronasyon. Sa lakas ng tunog ng mga trompeta at tambol, unang pumasok ang mga opisyal.
Pagkatapos basahin ang sumpa, buong pagmamalaki nilang ipinakilala ang ika-25 emperador ng imperyo, si Gufric Kamut, na umakyat sa trono ngayong araw. Ang buong katawan niya ay tila nagliliwanag habang may tiwala at matatag na humahakbang patungo sa main hall. Pagkatapos makuha ang setro at korona, ang buong katawan ni Kamut ay kuminang ng kasing liwanag ng 7,000 bombilya. Pero agad-agad matapos maupo sa pwesto, ginulat niya ang lahat nang magpakilala siya ng isang napakaimportanteng tao. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na gulat nang makita nila si Ranol na ibinubuka ang kanyang mga pakpak at lumilipad papasok. Takot na takot ang lahat dahil isang uwak, na simbolo ng malas, ang biglang lumitaw. Nang makita siyang biglang nagbagong anyo bilang tao sa harap mismo ng madla, naintindihan na ng lahat ang relasyon ng dalawa. Kahit walang sinabing kumpirmasyon o formal na pahayag, alam na ng lahat na ang upuan ng Empress ay nakareserba na para sa kanya. Kung aalalahanin ang usapan nila, kailangan lang niyang magpakita sa araw na iyon. Hindi siya pinipilit na umupo sa trono, parang isang contract marriage lang. Pero kinausap na siya ni Kamut ng maaga para pakalmahin ang loob niya, at sinabing kung magbago man ang isip niya sa huli, pwede niya itong i-anunsyo agad. Hindi rin naman niya kayang ikulong ang isang ibong malaya. Habang nakatayo silang dalawa doon, tahimik na nagdarasal si Ranol na sana ay lumitaw na agad ang orihinal na bida para makapag-focus na siya sa sarili niyang buhay, dahil ang araw ng koronasyon ang oras kung kailan napupunta ang bida sa loob ng laro. Pagkatapos nito ay magsisimula na ang proseso ng pagkuha sa mga target, gaya ni Kamut, ang Knight, at ang ating bida, ang gwapong Mage. Pati na ang dalawang misteryosong karakter na maa-unlock lang kapag sapat na ang points. Kung hindi niya malalaman kung sino sa dalawang karakter na yon ang nasa panig ng mga kalaban, baka sabay-sabay silang mapunta sa impyerno. Kaya naman, kailangan niyang pigilan ang lahat ng masasamang bagay na pwedeng mangyari. Pero ngayon, nakatayo si Ranol sa tabi ni Kamut, kaya kampante siyang sinabi sa sarili na haharapin niya ang anumang hirap basta't kasama siya. Sa oras na ito, nag-iempake na ang Knight at ang katulong para ilipat si Kamut sa bago niyang silid. Ang dalawang mahusay na mage ang humahawak sa mga pangunahing gawain, habang ang Marquis naman ay kailangang harapin ang mga noblen na binabahasya ng kung ano-anong tanong sa ilalim ng araw. Pero may isang karakter silang nakalimutang sabihan. Pag-usapan nga naman ng demonyo, biglang lumitaw si Sefia at nagwala dahil iniwan siya sa ere. Galit na galit si Sefia dahil hindi man lang siya sinabihan ng maaga. Dahil siya ang pinakabata, lagi na lang siyang hindi isinasali sa mga usapan. Akala nila ay proteksyon ito para sa kanya, pero walang nakakaalam sa nararamdaman niya, na laging nakatitig sa iba habang nagbubulungan ng wala siyang kaalam-alam. Medyo naiintindihan ni Ranol ang bata dahil marami na itong pinagdaan ng hirap. Sa mga oras na ganito, gusto niyang humingi ng tapat na paumanhin kay Sefia, dahil iyon lang ang tanging paraan para maramdaman ng bata na nirerespeto siya at hindi pinabayaan. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kaya nila itinago ang totoo ay dahil kay Willin. Kailangan muna nilang mapatumba ang hayop na yon para maging ligtas sila. Matapos magpaliwanag sa isa't isa, naintindihan na rin ni Sefia ang lahat at hindi na nagtampo sa dalawa. Pero medyo pabebe pa rin siya at hiniling kay Ranol na mag-anyong uwak para makita niya. Kumikinang ang kanyang mga mata. Agad namang pinagbigyan ni Ranol ang hiling nito, kaya namula sa tuwa ang bata at hiniling na maging ate na lang niya si Ranol. Kahit medyo nag-aalala ang yaya na baka magdala ng malas ang ibon, pinigilan din siya agad. Wala naman kasing kaso yon. Sa laro, si Kamut lang ang nabanggit, at ang karakter na Sefia ay hindi kailanman nag-exist. Tuwing may nangyayaring taliwas sa orihinal na kwento, kitang-kita niya na ang mundong ito ay patuloy na gumagalaw at nagbabago. Pero hindi niya maikakaila na laro lang ito, kaya napapatanong siya sa sarili niyang paniniwala, bakit ang isang napakagandang lugar na ito ay itinuturing lang na hindi totoong mundo? Gaya ng inaasahan, isang grupo ng mga noble ang tumutol sa magiging empress. Hindi sila dating tauhan ni Willin. Mga tao sila sa panig ni Kamut, at alam niya yon. Dahil alam niya kung gaano kaimportante ang nakatadhanang kapareha para sa isang lobo, wala siyang pakialam sa mga pagtutol. Ang mga tauhan naman ni Willin ay gusto na lang isalba ang sarili nilang mga buhay. Dahil dito, ang mga neutral na panig na hindi kumakampi noon ay tumutol na rin, dahil gusto nilang ang sarili nilang mga anak o apo ang maging empress. Para kumalma ang lahat, imunungkahi ng Chief Mage na magre-research siya tungkol sa pinagmulan ng uwak na konektado sa lobo. Maari nilang ipaalam ito sa buong mundo, na makakatulong para itaas ang tingin kay Ranol. Agad namang sinabi ng Marquis na kailangan na niyang mag-aral ng etiquette at kumuha ng kaalaman para maghanda sa pagiging empress. Dahil hindi nila siya mapoprotektahan ng 24 oras, ang tanging magagawa lang nila ay siguraduhing may sapat na sandata si Ranol para iligtas ang sarili niya. Sa tingin ni Kamut ay tama ito, kaya tinanong niya ang opinyon ng dalaga, at nakakuha siya ng isang napakasemantadong pagsang-ayon. Sa harap nila, sinabi niyang gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa mundo at sa pamilya ng hari, pero sa totoo lang, gusto lang niyang tiktikan ang kalagayan ng babaeng bida, dahil galing din ito sa pamilya ng mga noble. Pero ang lahat ng excitement na yon ay biglang naglaho nang makita niya ang mga tambak na libro na pwede nang makapatay sa taas,
Kaya na-realize ni Ranol na hindi lang ito isang laro kung saan pwede mo lang pindutin ang button para matuto ng skill. Bumalik si Ranol na mukhang isang pag-alagalang multo. Bago pa man siya makarating sa kanyang kwarto, bigla siyang natumba. Buti na lang at nasalo siya ni Kamot sa tamang oras. Nang makita siyang nag-aaral hanggang sa mamayat ang mukha, sobrang nag-alala si Kamot. Nang puntahan niya ang teacher sa etiquette, walang tigil ito sa pagpuri kay Ranol bilang isang masipag na estudyante na gustong umasenso. Lahat ng determinasyong yon ay galing sa karanasan niya noong college exams. Nang makita niya si Ranol na bugbog na sa pagod, at ang bibig ay tahimik na nagmumura dahil baka gusto na siyang paslangin ng teacher niya sa dami ng homework, agad siyang nilambing ni Kamot at nag-alok na palitan ang tutor niya. Pagkarinig nito, napahinto si Ranol. Dahil sa totoo lang ay gusto niyang tapusin ang pag-aaral niya, kahit na ang loob niya ay gustong-gusto ng tumakas agad. Pero hindi ito ang oras para mag-alala kay Ranol, dahil tingnan niyo naman ang mukha ni Kamot, butot balat na siya. Gusto niya talagang makatulong sa kanya. Sinunod niya ang payo na nakuha niya matapos magtanong sa mga kaibigan niyang babae na dapat daw ay regaluhan niya ito ng isang bagay na pwede nitong dalhin kahit saan. Sa ganitong paraan, pwedeng tingnan ni Kamot ang regalo kahit kailan. Gusto niyang lumabas para humanap ng regalo para sa kanya, pero dahil wala ang knight, ang gwapong mage lang ang kasama niya. Matagal-tagal na rin ang huling beses na nakalabas siya, matapos siyang saksakan ng sandamakmak na kaalaman ng chief mage na parang isang torture. Hindi lang siya nag-aaral ng mga sinaunang kasulatan, kundi nagre-research din siya tungkol sa mga sinaunang hayop. Sa ngayon, nakatutok sila sa dark magic dahil sa nangyari kamakailan. Kailangan na nilang maghanda ng mabuti at humanap ng paraan para malabanan ito. Para sa hinaharap, siguradong madudurog nila ang ulo ng matandang yon. Nang makitang walang tigil sa pagsasalita ang gwapong mage na parang nagrarap, nabingi na ang mga tainga ni Ranol. Sa wakas, nakalabas na rin sila sa palasyo at nagtungo sa isang kakaibang palengke. Puno ang palengke ng iba't ibang uri ng beastmen at elf. Hindi lang yon, sobrang buhay na buhay ang lugar na may mga monkey circus at masasarap na pagkain na talagang humigop sa atensyon ni Ranol. Nag-enjoy lang siya at nakalimutan na ang pangunahing sadya niya. Habang naglalakad-lakad ng santabi, bigla siyang nakarinig ng mga taong nag-aaway, habang nagmumura ang isang lalaking mahaba ang buhok. Sumisigaw siya ng, "Napakabuti ng trato ko sa'yo, tapos ganyan lang ang igaganti mo sa akin." Walang awa niyang inaatake ang isang binatang maputla ang buhok na nanginginig sa lupa at tadtad ng mga sugat. Nang makita ang eksenang nangyayari sa harap niya, na-realize ng gwapong mage na ito ang realidad, dahil lagi siyang nasa tabi ni Kamot, mga mabubuting tao lang ang nakakasalamuha niya. Dahil dito, nakalimutan na niya kung ano talaga ang tunay na buhay. Isang lugar kung saan walang pakialam ang mga tao sa batas at binubugbog ang mga alipin habang nanonood lang ang iba. Pero biglang bumalik si Ranol sa anyong uwak at agad na inatake ang lalaking yon, dahilan para magulat ng husto ang gwapong mage sa bilis ng kanyang kilos. Gaya ng inaasahan niya, ang lalaking nakadapa sa lupa ay isa sa mga supporting character sa laro, pero hindi lang yon ang dahilan kaya siya tumulong. Dahil ang pamilya niya ay may 3 henerasyon ng kasaysayan ng pagprotekta sa mga pretty boy, hindi siya pwedeng tumayo lang sa gilid, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa pangit na goon na yon. Bugbog sarado ang lalaki at nakanganga na lang, hindi maintindihan ang nangyayari. Nang makita niya ang uwak na tumuka ng husto sa ulo niya hanggang sa magsugat, gusto na niyang gumamit ng dahas. Pero agad siyang pinigilan ng gwapong mage, dahil gusto rin nitong ipatikim ang sariling gamot sa mga taong akala mo ay kung sinong makapangyarihan kung mang-api ng iba. Agad niyang ipinangalandakan na siya ang pinsan ng emperador, anak ng isang duke, at isang royal mage. Nang makitang isang totoong bigatin ang nakatayo doon, naging parang basang sisiw ang lalaki. Pero nang mahimasmasan siya at tumingin sa uwak na umatake sa kanya kanina, nataranta siya. Alam din ni Ranol na ito na ang oras, para pumapel siya sa eksena. Bigla siyang nagbagong anyo sa kanyang anyong tao. Dahil dito, napaluhod agad ang lalaki at nagmakaawa para sa kanyang buhay, dahil nakilala niyang siya ang magiging empress sa hinaharap. Kahit ganoon, hindi siya tumigil at ginamit ang kanyang nakakatakot na aura para komprontahin ito. Ang lakas ng loob mong mambuli ng kapwa mo, gayong pareho lang naman kayong tao. Habang nagkakagulo ang mga tao, biglang lumitaw mula sa kung saan ang chief mage. May dala siyang basket dahil namimili pala siya ng mga gamit para sa kanyang asawa. Lumapit siya para makichismis. Nang makita ng lalaki ang simple at pangprobinsyang itsura nito, namutla siya, pero umaasa pa rin siyang kapangalan lang nito ang sikat na mage. Pero nang makita niya mismo ang magic ng chief mage na agad nag-hypnotize sa mga tao para mag-alisan, nang hina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napabagsak. Hamak na cameo character lang naman siya, pero bakit ba puro mga bigating tao ang nakakasalubong niya? Malas talaga ang tadhana niya. Nang makita niyang gusto nilang kunin ang alipin niya, umalma pa siya.